Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2671-2695. Kabanata 2671. Mukhang nabasa ng elder ng Blade Sect ang iniisip ni James. Ngumiti siya at sinabing, bagaman mayroon tayong mga banal na bagay sa islang ito, napakabihirang nito, at hindi lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring kainin ang mga ito, novel drama. Tanging mga dakilang kahanga-hanga at powerhouse ang kwalipikadong ubusin ang mga ito. Huff, huminga ng malalim si James. Pansamantala niyang inalis ang kanyang iniisip at binago ang paksa, nagtanong, anong uri ng espada ang ginagamit ng Grand Patriarch ng Blade Sect? Interesado ako sa mga espada at mahilig akong makakita ng iba't ibang uri ng makapangyarihang armas. Nag-isip sandali ang elder ng Blade Sect at sinabing, ang ating Grand Patriarch ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. Isang beses ko lang siya nakita pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang espada niya. Gayunpaman, nabasa ko ang tungkol dito sa ilang mga sinaunang libro. Ito ay isang purple na divine sword, at sa tingin ko ito ay tinatawag na crepe myrtle. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang crepe myrtle divine sword ay talagang kasama ng si Fox Grand Patriarch. Gayunpaman, mas marami siyang dapat alalahanin. Ang crepe myrtle divine sword ay nasa kamay ng Grand Patriarch ng si Folk. Siya ay isang taong nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at sa makatuwid ay malamang na nasa napakataas na ranggo ng paglilinang. Paano ko makukuha ngayon ang crepe myrtle divine sword? Kailangan ko bang umasa ulit kay Sophie? Huminga ng malalim si James at inalis muna ang mga alalahanin. Ang pinakakagiat na gawain ay upang talunin ang elder ng Blade Sect. Kinailangan niyang talunin ang elder ng Blade Sect para magkaroon ng pagkakataong bisitahin ang Blade Sect. Kung tungkol sa susunod na hakbang, kailangan niyang pag-isipan ito mamaya. Itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade at sinabing, sige at hampasin mo, sir. Bahagyang ngumiti ang elder ng Blade Sect at sinabi, dapat kang gumawa ng unang hakbang, binata. Bahagyang sinabi ni James, wala kang pagkakataon kung ako ang unang umatake. Hindi niya sinusubukang magyabang. Ito ay ang katotohanan. Kabisado na ni James ang una at ikalawang yugto ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Dalawa lang ang galaw niya. Napakamayabang mong binata. Mukhang kalmado ang elder ng Blade Sect. Kahit na natalo ni James ang isang kababalaghan ng Blade Sect, ang elder ay hindi pa rin humanga sa kanya. Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin ng maaga. Dumiretso si James sa paghabol. Hinawakan niya ang Primordial Dragon Blade at mabilis na kumilos. Sa isang iglap, sinugod ni James ang Blade Sect's elder gamit ang kanyang espada. Itinaas niya ang kanyang espada at agad na humarap sa elder ng Blade Sect. Bago pa makapag-react ang elder ng Blade Sect, nakadikit na ang espada ni James sa kanyang dibdib. Ano? Mukhang gulat na gulat si James. Nagulat ang elder ng Blade Sect. Sa halip na maging mabagal sa pag-react sa pag-atake ni James, hindi lang siya sigurado kung ano ang gagawin para mapigilan ang pag-atake ni James. Sa sandaling inilabas ni James ang kanyang espada, hindi mabilang na mga diskarte sa espada ang bumungad sa kanya, bawat isa ay isang top-tier technique. Nahaharap sa gayong pag-atake, hindi niya ito maharangan o malabanan. Sa isang iglap ay idiniin sa kanya ang espada ni James. Aaminin mo bang talo ka, sir? Nakangiting tanong ni James. Ikaw, anong uri ng swordsmanship ang ginagawa mo? Nakaramdam ng panginginig ang elder ng Blade Sect sa kanyang gulugad at tinitigan si James. Sa sandaling iyon, libu-libong tao ang nagtipon sa labas ng arena. Ang mga taong ito ay nagulat lahat sa eksena. Nakita ng lahat ang buong arena na napuno ng sword moves ni James pagkagalaw niya. Ang mga pamamaraan ng espada ay mabilis na lumipad, at sa oras na sila ay nanambalik ang kanilang mga pandama.
Nakadikit na ang espada ni James sa dibdib ng Blade Sect's Elder. Lahat ng tao sa isla ay isang Seafolk. Bagamat hindi sila miyembro ng Blade Sect, ang talino ng Blade Sect ay ipinasa sa bawat Seafolk. Kaya naman nagulat ang lahat nang makita ang pagiging eskrimador ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2672. Nagulat ang Elder ng Blade Sect. Hindi kapanipaniwala ang pagiging espada ni James. Samantala, mahinang ngumiti si James sa kanya. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade at tumingin sa Elder ng Blade Sect, nakangiting nagtanong, "So, pwede ba akong pumunta sa Blade Sect para tingnan ang mga kakaibang swordsmanships na mayroon kayo?" Bumalik sa realidad ang Elder ng Blade Sect. Huminga siya ng malalim, tumingin kay James, at sinabing, "Hindi ko ine-expect na ang isang kabataang tulad mo ay napakatalino sa swordsmanship. Ang dalawa lang na makakaabot sa iyong kakayahan ay ang ating kasalukuyang sect leader at ang ating Grand Patriarch." Napakataas ng papuri ng Blade Sect para kay James. Hindi pa niya nakita ang mga sword technique ni James noon. Gayunpaman, alam ng Elder ng Blade Sect na wala siyang invincible swordsmanship. Nadama ng Elder ng Blade Sect na ang tanging taong kapantay ni James sa swordsmanship ay ang kanilang kasalukuyang sect leader at Grand Patriarch. "Nangako ako na dadalhin kita sa Blade Sect kapag natalo ako. Maaari kang dumaan sa mga diskarte sa espada na nasa aking accessibility. Isa lang akong sect elder, kaya may mga teknik na kahit ako ay hindi pinahihintulutang makita. Kaya, hindi mo makikita ang mga hindi ko ma-access." Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at nagpapasalamat na sinabi, "That's more than enough." "Salamat, sir." Sinabi ng Elder ng Blade Sect, "Mayroon pa akong ibang negosyo dito at mananatili ako ng halos kalahating taon. Kung hindi ka nagmamadali, maghintay ng kalahating taon. Pagkatapos, personal kitang dadalhin sa Blade Sect." Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sumagot, "Hindi ako ganoon ka-busy." Sa mga magsasaka, kalahating taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang malalakas na powerhouses ay linangin sa pag-iisa kahit 10,000 taon. Hindi na nagsalita pa ang Elder ng Blade Sect at tumalikod na para umalis sa arena, novel drama. Umalis din si James sa arena at muling nakasama sina Wolganes at Yanina. Nag-thumbs up si Wolganes kay James at pinuri siya, "Napakaganda mo." Samantala, kumikinang sa paghanga ang mga mata ni Yanina habang nakatingin kay James. Ang swordsmanship ni James ay kakilakilabot na matatag at ikinagulat ng lahat na nanood ng laban. Pagkatapos, inayos ng Elder ng Blade Sect ang tutuluyan para sa party ni James sa isang marangyang city inn. Nalaman din ni James na ang Elder ng Blade Sect ay pumunta sa liblib na lungsod upang mag-recruit ng mga mahuhusay na kabataan na sumali sa Blade Sect. Matyaga siyang naghintay na lumipas ang oras. Sa panahong ito, madalas na binibisita ni Sheldon si James. Namangha at humanga si Sheldon sa pagiging espada ni James. Kaya naman, binisita niya si James para humingi ng payo. Sa kanilang madalas na pagkikita, naging pamilyar sina James at Sheldon sa isa't isa. Natagpuan ni James na masyadong agresibo at pag-alit ang swordsmanship ni Sheldon. Hinati ng Ancestral Swordmaster ng Primeval Age ang swordsmanship sa 5. Great Sword Realm Sword Move, Sword Shadow, Sword Heart, Sword Intent, at Singularity. Ang 5 Great Sword Realms ay medyo simple, at bawat swordsmanship ay binubuo ng 5 yugto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2673. Ang isa ay maaari lamang magpatuloy sa kalsada ng paglilinang na may matatag na puso ng paglilinang. Samantala, ang sword intent ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng swordsmanship. Ang sword intent at sword heart ay pinagsama-sama. Ang puso ng swordsman ay lubos na makakaapekto sa sword intent na ipinapakita. Kung ang puso ng isang tao ay puno ng layuning pumatay, kung gayon ang kanyang pagiging espada ay puno rin ng layuning pumatay. Samantala, ang isa ay magpapakita ng napakakalmang sword intent kung ang puso ng isa ay mapayapa. Ito ang mga batayan ng swordsmanship. Naiintindihan lamang ni James ang pinakapangunahing mga bagay sa kanyang kasalukuyang estado. Ang paraan ng espada ay malawak at malalim.
Maraming mga powerhouse ang gumugol ng kanilang buong buhay sa pagsisikap na maunawaan ang kakanyahan nito ngunit nabigo itong gawin. Si James ay kumilos na parang siya ay isang master at binigyan si Sheldon ng ilang mga payo. Hindi ako pamilyar sa swordsmanship na ginagawa mo, pero sa tingin ko ang taong lumikha ng swordsmanship na ito ay isa na may masamang ugali. Marahil ay hindi siya tao kundi isang mabangis na hayop na may dugong pagalit. Kaya naman, ang kanyang pagiging espada ay nagmana rin sa kanyang puot at pagiging agresibo. Dahil nakuha mo na ang kanyang swordsmanship, agad na nagiging agresibo ang iyong aura kapag hinugot mo ang iyong espada. Novel drama. Hindi ikaw ang lumikha ng eskrimador na ito at hindi niya inapo. Kaya, mahirap para sa iyo na maunawaan ang kanyang puso habang ginagawa ang hanay ng mga diskarte sa espada na ito. Kung patuloy mo itong isagawa, ito ay makakasama lamang sa iyo at walang pakinabang. Matamang nakikinig si Sheldon. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nitong set ng swordsmanship. Isa itong supernatural power na nakita ko sa Blade Sect. Kaya, sinanay ko lang ito sa pagsunod sa mga talaan ng manual ng espada nito. Sa tuwing gagamitin ko ang aking espada, talagang magbabago ang aking aura. Minsan, hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Ano ang dapat kong gawin? Buong kabab ang loob na hiningi ni Sheldon ang opinyon ni James. Sinabi ni James, dapat mong talikuran ang pagsasanay sa espada na iyong ginagawa ngayon at humanap ng isa na mas nababagay sa iyo, o marahil ay dapat kang lumikha ng isa sa iyong sarili. Tiningnan ni Sheldon si James nang may problema at sinabing, madaling sabihin ang paglikha kaysa gawin. Nag-aalala siyang tumingin kay James at nagmamakaawa, pwede mo ba akong turuan ng eskrimador na ginagawa mo ngayon? Oo naman. Tumango si James. Narinig ni James mula sa nakatatanda sa Tribulation World na ang Ancestral Swordmaster ay ibinabahagi sa publiko ang kanyang paraan ng swordsmanship sa mundo sa Primeval Age. Sa oras na iyon, natutunan ng lahat ng nagsasaka ng espada ang kanyang paraan ng espada. Sa kabila noon, walang sino man ang makakamit ang ginawa ng Ancestral Swordmaster. Ang Ancestral Swordmaster ay lantarang ibinahagi ang kanyang sariling swordsmanship. Dahil nagsasanay din si James ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster, ang pagtuturo niya nito sa iba ay mangangahulugan ng pagpapakita ng paraan ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Nang marinig ito, natuwa si Sheldon. Talaga. Tumango si James at sinabing, yeah. Actually, napakasimple lang ng swordsmanship ko at hindi naman ganoon kakomplikado. Natutunan ko ang mga diskarte sa espada mula sa buong mundo at isinama ang mga ito sa isa. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanyang paraan ng espada. Nang marinig ito, natarante si Sheldon. Maaari bang maging napakalakas ang pagsasama-sama ng mga ordinaryong sword technique sa isa? Hindi makapaniwala si Sheldon. Tinapik ni James ang balikat ni Sheldon, tumayo, at sinabing, oo. Hindi talaga ito ang paraan ko ng swordsmanship, kundi isa sa isang senior. Bagamat medyo simple ito, hindi madaling makabisado. Iilan lang sa mga tao ang makakaabot sa pinakamataas na antas sa buong panahon. Pagkatapos magsalita ni James, tumalikod na siya at umalis. Naiwang mag-isa si Sheldon, at napaisip siya. Matuto ng mga diskarte sa espada mula sa buong mundo at pagsamahin ang mga ito. Sword move, sword shadow, sword heart, sword intent, at singularity. Bulong niya at napaisip sa sinabi ni James. Mr. Caden. Maya-maya, bumalik siya sa katinoan at tinawag si James. Gayunpaman, nakaalis na si James. Talaga bang posible? May pagdududa si Sheldon sa pagtuturo ni James. Magagawa ba niya ang walang kapantay na swordsmanship sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng maraming diskarte sa espada? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2674. Ang kalahating taon ay hindi mahaba o maikli. Matieg ang hinintay ni James ang elder ng Blade Sect na matapos ang pangangalap ng mga disipulo mula sa lungsod. Sa panahong ito, binigyan niya si Sheldon ng paminsan-minsang patnubay. Matapos malaman ni Sheldon ang paraan ng eskrimador ni James, sinimulan niyang intindihin ito. Pagkaalis ni James, nag-isip si Sheldon ng mahabang panahon bago tuluyang nagpasya na talikuran ang kanyang kasalukuyang paraan ng espada. Nakaupo si Sheldon sa isang lotus na posisyon sa isang patio sa loob ng lungsod.
Ang nakakatakot na enerhiya ay bumangon mula sa kanya, at pinakilos niya ang kanyang sage energy upang masira ang kanyang dating pagkaespadahan. Nilusaw niya ang kanyang buong swordsmanship at gustong pumili ng bago. Dahil matagal na niyang na-practice ito, kinailangan niya ng lakas ng loob para ibigay ang lahat. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong kalaking lakas ng loob na iwaksi ang talino na matagal na nilang pinaghirapang natutunan. Samantala, umalis na si James sa lungsod at nakaupo sa dalampasigan sa labas ng lungsod, nakatingin sa dagat. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay tulad ng tahimik na dagat. Umihip ang simoy ng hangin, at nabuo ang mga alon sa dagat, na nagdulot ng ilang alon. Parang sumama ang mood ni James sa pagbabago ng dagat. Hindi nagtagal, nagkaroon ng tsunami sa dagat. Ang malalaking alon na humigit kumulang daan-daang metro ang taas ay hamampas at bumagsak sa isla. Gayunpaman, mayroong isang proteksyon na porma sayon sa paligid ng isla. Hinaranggan ng gintong halo ang tsunami at ang pagbagsak ng mga alon sa pagpasok sa isla. Ang enerhiya ng dugo ni James ay umikot tulad ng marahas na tsunami. Sa sandaling iyon, bigla siyang natauhan. Agad niyang tinawag ang Primordial Dragon Blade. Sa isang iglap, lumitaw siya sa hangin at nagsimulang magsanay ng kanyang mga diskarte sa espada. Hindi mabilis o mabagal ang paggalaw ng kanyang espada ngunit medyo normal. Gayunpaman, ang sword intent na umuusbong mula sa kanyang mahabang espada ay parang mga dumudurog na alon, na tumatagos palabas sa porma sayon at sumasalubong sa mga alon sa labas. 2 araw ang practice ni James. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay tumigil siya. Tumayo siya sa langit at tumingin sa tahimik na dagat sa labas. Naisip niya, ito na ba ang ikatlo at ikaapat na yugto ng 5 mahusay na kaharian ng espada ng Ancestral Swordmaster? Ang espada ay gumagalaw sa puso. Ang puso ng may hawak ng espada ay bumubuo ng sword intent. Sa sandaling iyon, nakipagkita si Sophie kay Nova sa Celestial Abode, at pinanood nila si James. Humalaklak si Nova at sinabing, lagi nang natutunan ni Master ang supernatural powers ng ibang tao. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng kanyang sariling pag-unawa sa paglilinang. Ito ay isang magandang senyales. Sa wakas ay nagsisimula na siyang lumikha ng kanyang sariling kahulugan para sa kanyang paraan ng paglilinang. Bahagyang tumango si Sophie at sinabing, siya mismo ay may kakayahang umintindi sa paraan ng pagiging espada. Gayunpaman, maaari lamang niyang maunawaan ang pinakamababaw at pangunahing mga bagay. Bukod dito, ang kanyang paglilinang ay pa rin mababaw. Maiintindihan lang niya ang tunay na kahulugan ng cultivation at swordsmanship kapag nakapasok na siya sa divine rank. Tanong ni Nova, nakapunta na ang tatay mo sa sword mound ng Ancestral Swordmaster at natutunan ang kanyang swordsmanship. Sa iyong palagay, anong antas ang naabot ng ating guro ngayon? Novel drama. Tungkol dito, saglit na nag-isip si Sophie at sinabing, masasabi ko lang na ang kanyang swordsmanship ay namumukod tangi para sa panahong ito. Habang bumubuti ang kanyang cultivation rank, magagawa niyang maging isang walang katulad na powerhouse sa swordsmanship na mayroon siya ngayon. Gayunpaman, marami pa rin siyang kulang kumpara sa isang tunay na eskrimador. Huwag natin siyang ikumpara sa Ancestral Swordmaster. Ang aking ama ay umabot lamang sa 1/12 o humigit kumulang 2/12 ng pagiging espada ng Ancestral Swordmaster, ngunit, hindi man lang naabot ni James ang 1 sa 1 bilyon ng kanyang pagiging espada. Malayo pa ang lalakbayin niya. Ang kanyang kasalukuyang mga natamo ay malayo sa sapat upang maging isang walang kapantay na powerhouse. Ngunit, naniniwala ako sa kanya at sigurado akong gagawa siya ng sarili niyang landas. Bagamat nagtataglay na si James ng nakakatakot na swordsmanship, naisip ni Sophie na ang kanyang mga kasanayan ay malayo sa sapat. Gayunpaman, naniniwala siya na si James ay magiging isang walang kapantay na powerhouse at isa sa pinakadakila sa universo. Nakangiting sabi ni Nova, malaki ang tiwala mo sa kanya. Sagot ni Sophie, syempre. Ang aking kinabukasan ay may kaugnayan sa kanya. Wala akong choice kundi maniwala sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2675. Ang dalawa ay nag-uusap tungkol kay James habang siya ay nagsasanay at sinusubukang unawain ang paraan ng espada. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang pagkaunawa,
ngunit nagpasya siyang subukan pa rin ito. Mula sa kanyang pangunawa, ang anumang hanay ng swordsmanship ay maaaring hatiin sa 5 dakilang kaharian ng espada. Sa ngayon, naiintindihan pa lang niya ang una at ikalawang yugto ng 5 Great Sword Realms. Gayunpaman, hindi pa niya naiintindihan ang novel drama ng 5 Great Sword Realms. Ikatlo, ikaapat, at ikalimang yugto. Pumikit si James. Mga basic sword techniques ang lumitaw sa kanyang isipan. Naisip niya ang sword technique na matagal na niyang natutunan sa isang isla. Earth, ang unang lunar at terrace sword art. Noong nakaraan, ginaya niya lang ang mga galaw ng espada. Ngayon, sinimulan niyang pinuhin ang mga diskarte sa espada. Ginamit ng unang lunar at terrace sword art ang true lunar at terra energy. Ito ay isang mabangis, nangingibabaw, at hindi mahulaan na pamamaraan ng espada na ginamit ang kapangyarihan ng lunar at terra. Gayunpaman, tumigil na si James sa paggamit ng true lunar at terra energy. Bigla siyang kumilos. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang katawan sa himpapawid. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay parang ang magulong at marahas na tsunami na nangyayari sa labas ng isla. Habang isinagawa niya ang first lunar at terrace sword art, ang sword energy na lumabas mula sa primordial dragon blade ay tumugma din sa tsunami sa labas ng formation, nangingibabaw at agresibo. Si James ay hindi gumamit ng kanyang true essence ngunit nagpractice lamang ng mga diskarte sa espada. Habang nagsasanay, isinama niya ang sword move, sword shadow, sword heart, at sword intention. Ang pinakamataas na yugto ng swordsmanship, Singularity, ay magbibigay ng anumang sword technique na ginawa niyang mapanirang lakas. Gayunpaman, hindi pa naabot ni James ang yugto ng Singularity. Sa kanyang pag-unawa sa espada, hindi pa rin niya naabot ang Singularity. Paulit-ulit niyang sinubukan. Random na pinagsama ni James ang mga diskarte sa espada na natutunan niya sa nakaraan, matagumpay na pinagsama ang sword move, sword shadow, sword heart, at sword intent. Pilit na pinutol ni Sheldon ang dating esprimador na kanyang ginagawa. Isa siyang sariwa, bagong blanko na talaan ng espada. Tumayo siya at gustong hanapin si James para magtanong patungkol sa espada. Gayunpaman, hindi niya mahanap si James sa inn. Kaya, tumingin siya sa paligid at kalaunan ay natagpuan niya si James sa labas ng lungsod sa isang beach. Nakatayo si Sheldon sa di kalayuan at tahimik na pinanood si James na nagsasanay. Wala siyang maramdamang true energy na nagmumula sa katawan ni James. Bagamat hindi gumagamit si James ng true energy, ang kanyang espada ay naglabas ng malakas na lakas. Gayunpaman, naramdaman ni Sheldon na ang sword intent ni James ay kapareho ng tsunami sa labas ng formation. Ito ba ang tunay na paraan ng swordsmanship? Bulong ni Sheldon. Mula sa mga sinaunang aklat na iniwan ng Grand Patriarch para sa atin, ang tunay na swordsmanship ay makakapaglabas ng malaking lakas ng hindi umaasa sa sage energy. Si James ay hindi gumagamit ng anumang totoong enerhiya ngunit maaaring labanan ang puwersa ng tsunami. Hindi kaya naabot na niya ang threshold ng cultivation. Pero, parang hindi naman ganon. Ayon sa mga sinaunang aklat na iniwan ng Grand Patriarch, maaari lamang talagang maunawaan ng isa ang paglilinang sa divine rank. Gulat na pinanood ni Sheldon si James na nagsasanay sa malayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2676. Pinanood ni Sophie si James na nagsasanay mula sa Celestial Abode. Para kina Sophie at Nova, na umabot sa isang mataas na ranggo ng paglilinang, ang natutunan ni James kamakailan ay ang mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi naging madali para sa isang taong nasa kanyang kultibasyon na magkaroon ng gayong mga tagumpay. Pinuri ni Sophie, may basic siyang pangunawa sa sword heart at sword intent. Bagamat basics lang ito, kapuri-puri na siya mismo ang dumating sa puntong ito. Gayunpaman, magiging mahirap na maunawaan ang singularity. Napabuntong hininga si Nova. Oo, kakailanganin niyang maabot ang divine rank bago niya talaga maintindihan ang singularity. Nagkomento ang dalawa sa mga nagawa ni James. Gayunpaman, ganap na hindi alam ni James. Nagpractice siya ng espada ngayon lang niya naintindihan pati na rin ang 4. Mga yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada, na nagpapakita ng mga iniisip sa kanyang puso.
Bawat kilos na ipinakita niya ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng swordsmanship, na siyang habang buhay na pagtugis ng bawat magsasaka ng espada. Napatulala si Sheldon sa pagpapakita ni James ng napakaraming magagandang swordsmanship. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano kalakas si James. Mahigit isang buwang nagpractice si James bago siya tuluyang tumigil. Sa sandaling tumigil siya sa pagsasanay, tumakbo si Sheldon na may dalang bote ng tubig. Inabot niya ito kay James at ngumiti ng nakakasilaw. Nagsumikap ka, Mr. Kayden. Kinuha ni James ang bote at casual na humigop. Tumingin siya kay Sheldon at nagtanong. Kailan ka pa dumating? At saka, bakit mo ako tinutugunan ng formal? Ang iyong cultivation rank ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong paggalang mula sa iyo. Napangiti ng husto si Sheldon. Higit kalahating buwan na ako rito. Mr. Kayden, hindi talaga matukoy ng cultivation rank ang lakas ng isang tao. Ang iyong pagiging espada ay mas malalim kaysa sa akin. Kung bibigyan mo ako ng ilang mga payo, sigurado akong marami akong magagawa sa hinaharap. Naalis ko na ang dati kong espadahan. Ano ang susunod kong gagawin? Turuan mo naman ako, Mr. Kayden. Naalis mo na. Hindi makapaniwalang tumingin si James kay Sheldon, novel drama. Ang kanyang casual na payo ay talagang nakumbinsi si Sheldon na talikuran ang nakaraang eskrimador na kanyang ginawa sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Seryosong sagot ni Sheldon, nalaman kong napakatotoo ng iyong mga salita. Ang swordsmanship na ginawa ko ay napakadelikado, at baka magkaroon ako ng energy deviation kung ipinagpatuloy ko ang pagsasanay nito. Mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo, Mr. Kayden. Pagkatapos magsalita, sinubukan ni Sheldon na lumuhad sa lupa. Mabilis siyang pinigilan ni James at sinabing, sige. Hindi mo kailangang mag-abala sa mga mababaw na formalidad na ito. Tumigil si Sheldon at sabik na tumingin kay James. Napaisip si James. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, sinabi ni James, ang Blade Sect ay nagsasanay ng swordsmanship, kaya dapat mayroong maraming makapangyarihang mga diskarte sa espada doon. Paano kung bumalik ka sa Blade Sect at kumuha ng ilang mga diskarte sa espada? Pagkatapos, gawin mo ang itinuro ko sa iyo noon. Isama ang lahat ng mga diskarte sa espada sa isa. Kung mas maraming mga sword technique ang isinasama mo, mas magiging malakas ang iyong sword move. Sige, salamat, Mr. Kayden. Ipinahayag ni Sheldon ang kanyang pasasalamat. Nakangiting sagot ni James at hindi na nagsalita pa. Inalis niya ang Primordial Dragon Blade at naglakad pabalik sa lungsod habang nasa likod niya ang mga kamay. Mabilis na sinundan siya ni Sheldon at nagtanong, Mr. Kayden, saan mo natutunan ang lahat ng mga diskarte sa espada na ito? Wala pa akong narinig na mas malakas na sekta sa Galileo bukod sa Blade Sect. Hindi sinagot ni James ang kanyang tanong ngunit mahinang sinabi, hindi mo dapat masyadong pinag-isipan ang mga bagay na hindi mo dapat. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Sheldon. Bumalik si James sa inn sa lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2677. Hindi inistorbo ni Sheldon si James. Dahil gabi na, binalak ni James na matulog saglit. Bagamat maaari siyang mawalan ng pagkain o matulog ng mahabang panahon sa kanyang kasalukuyang kultibasyon na ranggo, ang pagtulog ay kasiya siya pa rin. Akmang hihiga na siya nang may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Lumapit si James at binuksan ang pinto. Pumasok si Waldones sa silid at umupo sa isang upuan. Tumingin siya kay James at sinabing, "You sure are come. Pupunta tayo sa Blade Sect sa loob ng ilang buwan. Hindi ba dapat nag-iisip ka ng paraan para makuha ang Crep Myrtle Divine Sword?" Lumapit si James at umupo. Nagkibit balikat siya at sinabing, "You should know the. Ang mga Seafolk ay may mga banal na bagay na tumutulong sa kanila na malampasan ang sumpa sa mundong ito. Ang Grand Patriarch ng Seafolk ay mayroong Crep Myrtle Divine Sword, at dapat ay nasa napakataas na cultivation rank niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ay may kaugnayan sa kung makukuha mo o hindi ang pamana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Wala ka bang pakialam dito?" Hindi sinang-ayunan ni Waldones ang saloobin ni James at sinabing, ito ay may kaugnayan sa sumpa sa mundong ito.
Kailangan mong alisin ang sumpa kung gusto mong umalis sa Galileo. Natutunan ko na ang malapit nang mangyari ang ikatlong kalamidad ng daigdig, at wala ka ng mahabang panahon pa. Tumingin si James kay Walgonas. Ipinaalam na sa kanya ni Sophie na malapit nang mangyari ang ikatlong kalamidad ng daigdig. Dahil si Sophie ay isang quasi-emperor, makatuwirang maramdaman niya ang mga bagay na ito ng maaga. Gayunpaman, kadudad-dadang kung paano nalaman ni Walgonas ang tungkol dito. Maaaring si Walgonas ay mayroon ding kayamanan na katulad ng Celestial Abode at may walang kapantay na mga powerhouse na nakatago sa loob nito. Tumingin si James kay Walgonas na may kainahinala at nagtanong, paano mo nalaman ang Earth? Malapit nang mangyari ang third calamity. Sabi ni Walgonas, hindi ko lang alam na malapit na itong mangyari, alam ko rin na ang pangatlong kalamidad ay isang sumpa na kalamidad. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si James kay Walgonas na nagtataka. Bahagyang umiling si Walgonas at sinabing, hindi ko alam ang lahat ng detalye, ngunit alam kong may kinalaman sa mga sumpa ang ikatlong kalamidad ng mundo. Ganun ba? Bahagyang nagdududa si James sa kanya. Kahit si Sophie ay hindi mahuhulaan kung ano ang ikatlong kalamidad, kaya paano malalaman ni Walgonas ang tungkol dito? Maaaring ang powerhouse sa likod ng Walgonas ay mas malakas kaysa kay Sophie at talagang isang Grand Emperor. Mayroon ka bang Grand Emperor na tumutulong sa iyo? Tumingin si James kay Walgonas. Nagkibit-balikat si Walgonas at hindi ito itinanggi. Sabi niya, ako ay mula sa isang makapangyarihang sekta, at mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa aking sekta, kabilang ang mga Grand Emperor. Hindi dapat nakakagulat na mayroon akong ganoong impormasyon. Mahinahong sabi ni James, talaga. Kahit na mayroon kang Grand Emperor sa iyong sekta, kasalukuyan kang nasa Galileo. Ang planetang ito ay hiwalay sa universo, kaya paano mo makontak ang dakilang emperador na ito mula sa iyong sekta? Alam ni James na ang ilang mga karera ay mayroong secret arts na may kakayahang makipag-usap sa malalayong distansya. Gayunpaman, sila ay kasalukuyang nasa Galileo, na mayroong selyadong sumpa dito. Ito ay ganap na nadiskonekta mula sa universo, at kahit na ang isang Grand Emperor ay hindi maabot ang planetang ito. Kaya, imposible para kay Walgonas na makipag-ugnayan sa isang tao sa labas ng planeta. Ang tanging paliwanag ay mayroon ding kayamanan si Walgonas na katulad ng Celestial Tirahan, at isang Grand Emperor ang nakatago sa loob nito. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Walgonas ang kanyang sarili. Kaya naman, umiwas si James na magtanong pa, novel drama. Ang bawat tao'y may ilang mga lihim. Binago ni James ang paksa at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa ikatlong kalamidad ng daigdig? Umiling si Walgonas at sinabing, sinabi ko na sa iyo na hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang ay may kinalaman ito sa mga sumpa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2678. Nalaman ni James mula kay Walgonas na ang ikatlong kalamidad ng daigdig ay may kaugnayan sa mga sumpa. Gayunpaman, hindi alam ni Walgonas ang eksaktong mga detalye ng ikatlong kalamidad. Kaya, bumaling si James kay Sophie sa Celestial Abode para sa mga sagot. Ms. Sophie, may kaugnayan ba talaga sa mga sumpa ang ikatlong kalamidad ng daigdig? Tanong ni James. Hindi nagtagal, ang boses ni Sophie ay nagmula sa Celestial Abode. I can only sense na malapit nang mangyari ang third calamity. Tiyak na mangyayari ito sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, hindi ko masabi kung anong uri ng kalamidad ang mangyayari. 10 taon. Pakiramdam ni James ay sumikip ang kanyang dibdib. 10 taon ay maaaring mukhang isang mahabang panahon, ngunit ito ay talagang hindi gaanong. Sa makapangyarihang mga magsasaka, 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Huminga ng malalim si James. Kailangan niyang makuha ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade ng Sangria. Isil at Iangat ang sumpa ni Sangria, gayon din ang selyo ni Galileo sa loob ng 10 taon, novel drama. Nag-aalinlangan si James kung magagawa ba niya ang lahat ng mga bagay na ito sa loob ng 10 taon. Wala siyang tiwala. Ang boses ni Walgonas ay nanggaling sa kanyang tabi. Hindi ka na masyadong maingay sa bagay na ito, James. Kailangan mong simulan ang paggawa ng iyong makakaya.
Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng Earth's Four Calamities? Sinusubukan ng Heavenly Path na lipulin ang mga tao, at karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa Earth. Kaya, ang 4 na kalamidad ay inilagay sa lupa upang lipulin ang sangkatauhan. Ang 4 na kalamidad ng daigdig ay ang pinakamahalagang hamon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lalala lang ang mga kalamidad. Ang unang kalamidad ay naglalayon sa mga ordinaryong tao. Ang ikalawang kalamidad ay naglalayon sa mga magsasaka ng tao. Ang mga selyo ay inilagay sa lahat ng tao, na naging isang malaking balakid na dapat lampasan sa bawat tagumpay sa bawat ranggo ng paglilinang. Kasabay nito, ang mga di-pantaong lahi ay binigyan ng mga benepisyo para umangat, at marami sa kanila ang nagplanong salakayin ang Earth. Sa kabutihang palad, nalutas mo ang kalamidad at napigilan ang pag-atake ng mga hindi tao sa Earth. Ang ikatlong kalamidad ay mangyayari sa lalong madaling panahon, at ito ay magiging mas kakilakilabot kaysa sa nakaraang 2 kalamidad. Hindi ito magiging kasing simple ng mga seal lamang sa katawan ng tao. Wala ka ng maraming oras na natitira. Ang boses ni Waldonis ay umalangaw-ngaw sa pandinig ni James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, ano ang iminumungkahi mong gawin natin? Nag-isip sandali si Waldonis at sinabing, sa tingin ko hindi na tayo makakatagal dito. Ang aming pangunahing prioridad ay ang magtungo sa Blade Sect, hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword, at umalis kasama ito sa lalong madaling panahon. Mataimtim na sinabi ni James, ngunit, ang Seafolk ay may makapangyarihang banal na mga bagay na nagpapatibay sa kanila sa sumpa ng mundong ito. Hindi namin alam kung ilang taon na ang nagtatag ng Blade Sect. Ang kanyang cultivation rank ay dapat nasa hindi maarok na taas. Paano natin maaagaw ang Crep Myrtle Divine Sword? Napaisip si Waldonis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang tanging pagpipilian natin ay ang magtungo sa Blade Sect at gamitin ang pangalan ng Crep Myrtle Sword Pavilion upang subukang kunin ito pabalik. Kung hindi iyon gagana, palagi tayong makakaisip ng mas magandang plano. Ano sa tingin mo? Tumingin si Waldonis kay James. Tumango si James at sinabing, Ma'am, parang iyon lang ang plano sa ngayon. Ang tanging pagpipilian nila ay ang magtungo sa Blade Sect, hanapin ang tagapagtatag, at subukang kunin ang espada sa pangalan ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Hindi na natin maaaring ipagpaliban pa ang usaping ito. Umalis na tayo kaagad, sabi ni Waldonis. Tumango si James at sinabing, sige. Pupuntahan ko muna ang Blade Sect's Elder at hilingin sa kanya na bigyan ako ng token o isang bagay para sa pagkakakilanlan para matiyak na maayos ang pagpasok namin sa Blade Sect. Sige, hihintayin kita sa lungsod. Aalis tayo kaagad pagkatapos mong makakuha ng token mula sa kanya. Marahang winagaway ni Waldonis ang kanyang kamay. Hindi na nagtagal si James. Mabilis siyang umalis patungo sa City Lord's Mansion at nakipagkita sa Elder ng Blade Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2679. Ang Elder ng Blade Sect ay nakaupo sa headseat ng salas ng City Lord's Mansion. Samantala, umupo si James sa tabi niya. Naglakad ang mga kasambahay ng City Lord's Mansion na may dalang ilang dekalidad na espiritual na prutas at inilagay ang mga ito sa mesa sa harap ni James. Hinaplos ng Elder ng Blade Sect ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi, ano ba, James? Tumayo si James, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sinabing, Sir, plano kong magtungo ng maaga sa Blade Sect. Pwede mo ba akong bigyan ng token para makapasok ako ng maayos? Sumimangot ang Elder ng Blade Sect at sinabing, nagmamadali ka bang pumunta sa Blade Sect? Ma'am, tumango si James. Nagtanong ang Elder ng Blade Sect, bakit? Hindi sinabi ni James ang totoo ngunit gumawa ng dahilan. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ang Elder ng Blade Sect ay kumuha ng token at ibinigay ito sa James, na nagsasabing, ito ang aking tanda. Magagawa mong makapasok sa Blade Sect ng maayos kasama nito. Ngunit, dapat kung babalaan ka na ang Blade Sect ay binabantayan ng husto, kaya huwag kang gumala sa gusto mo pagkatapos pumasok. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa paalala, sir. Iniligpit ni James ang token. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa City Lord's Mansion. Nagtungo si James sa lungsod upang makipagkita kina Waldonis at Yanina.
Hinintay siya nina Waldones at Yanina sa sentro ng lungsod. Nang makitang papalapit si James, lumapit si Waldones at nagtanong, paano ito nangyari? Itinaas ni James ang token at sinabing, nakuha ko ang token ng Elder ng Blade Sect. Ligtas tayong makapasok sa Blade Sect kasama nito. Mabuti naman. Lumabas tayo kaagad, sabi ni Waldones. Sige. Tumango si James. Hindi nagtagal ang tatlo at mabilis na umalis sa lungsod. Isang lalaking nakasuot ng gintong balabal ang nakatayo sa pintuan ng lungsod na may hawak na espada. Nang makita niya ang tatlong taong naglalakad palabas ng lungsod, nilapitan niya sila. Tumingin si Sheldon kay James at nagtanong, aalis ka na ba, Mr. Kaden? Tumango si James at sumagot, yeah. Pupunta ako sa Blade Sect. Pinaparusahan ako rito para bantayan ang lungsod na ito at hindi ako makaalis sa ngayon. Hindi kita makakasama. Inirapan ni James si Sheldon. Hindi niya sinasadyang maging guro kay Sheldon, ngunit iginiit ni Sheldon, kaya wala siyang pagpipilian. Magiging okay lang ako mag-isa, novel drama. Sinabi ni Sheldon, ang aking parusa ay 100 taon. Babalik ako sa sekta para makita kapag katapos ng 100 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2680. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, sa wakas ay narating ng tatlo ang Blade City, na siyang pinakamalapit na lungsod sa Blade Sect. Sinundan ng tatlo ang daan patungo sa lungsod. Hindi nagtagal ang tatlo sa lungsod. Mabilis silang naglakbay sa lungsod at umalis mula sa kabilang panig ng tarangkahan ng lungsod. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa lungsod, sinalubong sila ng walang katapusang bulubundukin. Maraming mga bundok sa unahan nila, at tila walang katapusan sa kanila sa isang sulyap. Mayroong napakaraming enerhiya dito. Gulat na napatingin si Waldones sa mga bundok sa unahan nila. Hindi niya maiwasang mamangha, nararamdaman ko ang misteryosong enerhiya na nagmumula sa mga bundok. Ito ay dapat na isang uri ng banal na bagay. Ang ganitong makapangyarihang bagay ay bihira kahit sa aking sekta. Bago sila pumasok sa isla, naramdaman na ni Waldones ang banal na bagay sa loob ng teritoryo ng Seafolk. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano iyon. Binanggit ng Elder ng Blade Sect ang isang banal na bagay sa isla na maaaring maging immune sa sumpa. Sa makatuwid, nahulaan ni James na ang banal na bagay na may kakayahang gawing immune ang isang tao sa sumpa ay ang parehong bagay na patuloy na nararamdaman ni Waldones sa isla. Ano sa tingin mo ito? Lumingon si James at tumingin kay Waldones sa likod niya. Umiling si Waldones at sinabing, hindi ko matiyak, ngunit masasabi kong bihira ito. Dapat itong maging isang banal na bagay sa Grand Emperor rank. Yung malakas. Natigilan si James. Sumang-ayon si Waldones. Oo. Isang banal na bagay lamang sa Grand Emperor rank ang maaaring maging immune sa cursed seal sa planetang ito na itinayo ng Ancestral God. Tingnan natin, novel drama. Pagkatapos magsalita, humakbang si James patungo sa bundok. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng bundok. Isang mataas na gintong tableta ang nakatayo sa labas ng bundok. Dalawang salita ang nakaukit sa tableta Blade Sect. Ang ilan sa mga alagad ng Blade Sect ay nakatayo sa likod nito, binabantayan ang hanay ng bundok. Lumapit ang isa sa mga alagad ng Blade Sect at hinarang sila ng malapit na sila. Higit pa sa puntong ito ay ang Blade Sect. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Kinuha ni James ang token na ibinigay sa kanya ng Blade Sect's Elder. Isang karangalan na makilala ka, Elder. Nang makita ang tanda, agad na lumuhad ang mga alagad sa isang tuhod. Itinabi ni James ang token at mahinahong sinabi, tama na. Tumayo ka. Sige, bumangon muli ang mga alagad. Si James ay hindi pa nakapunta sa Blade Sect noon at walang alam tungkol sa kanila. Ang layunin niya ay mahanap ang Crep Myrtle Divine Sword at makilala ang tagapagtatag ng Blade Sect. Gayunpaman, ang tagapagtatag ay nasa pag-iisa at bihirang lumakad sa labas. Mahinahong sabi ni James, sige. Tingnan natin ang Blade Sect. Tumango si Waldones. Tahimik na sumunod si Yanina sa likuran nila. Pumasok ang tatlo sa bulubundukin at agad na naramdaman ang isang makapangyarihang sword intent na tumatagos sa lugar. Nakakatakot ang sword intent dito. Sumimangot si Waldones at sinabing, napakalakas ng sword intent ng Blade Sect.
Sigurado ako na mayroon silang kahit isang powerhouse sa ikatlong yugto ng Divine Rank na malapit ng maging quasi-emperor. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, sigurado ka? Tumango si Walgones. Oo. Hindi alam ni James kung paano naging kumpiyansa si Walgones na isang powerhouse sa Divine. Ang ikatlong yugto ni Rank ay nasa loob ng kabundukan, ngunit hindi siya masyadong nagtanong. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakbay sa mas malalim na hanay ng kabundukan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2681. Nakatagpo ni James ang marami sa mga alagad ng Blade Sect sa daan. Hindi nagtagal, narating ng tatlo ang pangunahing bundok ng Blade Sect. Ang pangunahing bundok ay humigit kumulang 100,000 metro ang taas, at may hagdanan na direktang patungo sa tuktok ng bundok. Ang hagdanan ay nagmistulang isang higanteng dragon na umiikot sa bundok, na nagbibigay sa bundok ng napakagandang vibe. Maraming mga gusali ang makikita sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay nababalot ng puting ambon at nagmistulang paraiso sa di kalayuan. Sa kabila ng puntong ito ay ang pangunahing bundok. Ang mga ordinaryong disipulo ay hindi pinapayagang dumaan sa puntong ito. Naharang ang tatlo nang makarating sa paanan ng bundok. Kinuha ni James ang token ng matanda at iniharap ito sa mga gwardya. Matapos ipakita ang token, dumaan ang tatlo nang walang anumang hadlang at nagsimulang umakyat sa hagdanan patungo sa tuktok ng bundok. Sa kalagitnaan, nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa hagdan sa harap nila. Ang balabal ay may nakaberde na salitang, espada. Ang lalaki ay may disenteng katangian at medyo gwapo. Habang nasa likod niya ang mga kamay, mahinahon niyang tinitigan sina James, Walgones, at Yanina, na paakyat sa hagdanan. Nararamdaman mo rin ba ang kanyang pag-alit na aura? Tumangala si Walgones sa lalaking nakasuot ng puting roba sa unahan nila. Isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso, at pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasama, mag-ingat. Nararamdaman ko ang napakalakas na hangarin na pumatay mula sa kanya. Huminto si James, inangat ang ulo, at nakita ang lalaking nakasuot ng puting roba. Gayunpaman, para kay James, ang lalaki ay parang isang matalim na talam na naglalabas ng malakas na sword intent. Malamig ang sword intent, at sapat na iyon para kiligin ang isa na para bang nasa loob sila ng isang ice abyss. Siya ay nasa 36th stage ng Sage Rank at malapit sa Divine Rank. Tinitigan ni Walgones ang lalaking nakasuot ng puting damit na may tame time na ekspresyon. Hindi napigilan ni James na mapatingin kay Walgones. Naramdaman lang niya ang malakas na sword intent at malamig na alon na nagmumula sa lalaking nakasuot ng puting damit. Hindi naramdaman ni James ang cultivation rank ng lalaki. Gayunpaman, masasabi ni Walgones ang ranggo ng paglilinang ng lalaki. Ang Walgones na ito ay tiyak na mahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na lakas, naisip ni James. Si James ay humakbang pasulong at tumayo ng 10 metro ang layo mula sa lalaking nakasuot ng puting damit. Tumingin ang lalaki kay James at sa dalawa pang papalapit sa kanya at mahinahong nagtanong. Sino sa inyo si James Caden? Lumapit si James ng ilang hakbang at sumagot, ako nga. Mabuti. Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng puting robe at sinabing, nagpadala ng mensahe pabalik ang elder namin sa sekta, na nagsasabing isa kang mahusay na eskrimador at tanging ang aking guro at ang Grand Patriarch ang kapantay mo. Nahulaan agad ni James ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay isang disipulo ng kasalukuyang pinuno ng Blade Sect. Mas mataas pa siguro ang cultivation rank ng sect leader kung ang kanyang disipulo ay nasa 36th stage na ng Sage rank. Kung gayon, ano ang ranggo ng paglilinang ng Grand Patriarch? Walang lakas ng loob si James na isipin iyon. Huminga siya ng malalim at inalis ang mga iniisip niya. Ngumiti si James sa lalaking nakaputing damit at sinabing, nagmamalabis siya sa mga papuri. Nakatitig kay James ang lalaking nakaputing roba. Biglang lumitaw ang isang gintong sinag sa kanyang likuran at sumugod sa kalangitan upang bumuo ng isang mahabang gintong espada. Nahulog ang espada mula sa langit, at nasalo ito ng lalaki, novel drama. Matapos hawakan ang mahabang gintong espada, pinamagatan niya ito kay James. Hindi ko alam kung bakit ka napunta sa Blade Sect, ngunit kailangan mo akong talunin para makaakyat sa bundok na ito, sabi ng lalaking nakasuot ng puting damit. Sa sandaling iyon,
Maraming tao ang nagtipon sa tuktok ng bundok. Ang nangunguna ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay lila na damit. Bagamat hindi siya mukhang matanda, ang kanyang buhok ay ganap na puti. Sa likod niya ay may iba pang sect elders. Ang mga taong ito ay nakatayo sa ibabaw ng bundok at pinanood ang lahat ng nangyayari sa gilid ng bundok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2682. Napansin ni James ang mga taong nakatayo sa tuktok ng bundok. Bagamat mahirap para sa kanya na tukuyin ang kanilang cultivation rank, naramdaman niyang napakalakas nila at malamang na mga senior sila sa Blade Sect. Napatingin ulit si James sa lalaking nakaputing roba. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay may hawak na mahabang gininto ang espada, at mukha siyang Diyos ng digmaan habang naglalabas siya ng malakas na enerhiya. Napangiti si James at sinabing, "Hindi ako nandito para hamanin ang Blade Sect." Ngumiti ang lalaking nakaputing robe at sinabing, "Oh, ganun ba? Ibang kwento ang narinig ko sa matanda namin." Sinabi niya na hiniling mo na makita ang mga diskarte sa espada ng ating sekta at nakuha na ang kanyang pahintulot. Hanggat kaya mong tiisin ang espada ko, madadaanan mo ang sword technique ng sekta natin, novel drama. Ang matanda na nakipaglaban ni James sa suburb na lungsod ay may mahalagang posisyon sa Blade Sect. Siya ang dakilang elder ng Blade Sect at napakalakas, ngunit natalo siya kay James. Ang mga miyembro ng sekta ay hindi talaga alam ang buong sitwasyon at narinig lamang ang ilang mga alingawngaw. Pagkatapos nilang makakuha ng balita mula sa Great Elder, nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng sekta. Ang lalaking nakasuot ng puting roba ay disipulo ng kasalukuyang sect leader. Ang kanyang pangalan ay Yuvan Bakkaro. Ang lakas ni Yuvan ay hindi maarak, at malapit na niyang maabot ang consolidation. Bukod dito, siya ay isang napakahusay na eskrimador. Hindi kasama ang Grand Patriarch na nasa pag-iisa, siya ay nasa pangalawa sa sekta, mas mababa lamang sa sect leader. Kaya, ang leader ng sect ay partikular na nagpadala sa kanya upang makipagkita kay James. Alam na ng mga powerhouse ng sekta sa sandaling pumasok si James sa Blade Sect. Marami sa mga elder ng sekta ang interesadong makita kung ang pagiging espada ni James ay kasing lalim ng binanggit ng dakilang elder sa kanyang mensahe. Lumingon si James at tumingin kay Walganas. Bumulong siya, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Nagkibit balikat si Walganas at sinabing, "Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili, kaya ikaw ang bahala." Walang magawang sabi ni James, "Hinamon ko lang sila na magtagal pa sa teritoryo ng Seafolk. Hindi ko inaasahan na nakarating na ang balita sa Blade Sect." Nakangiting sabi ni Yanina, "You should accept the challenge, Your Majesty. Hindi naman siguro matatalo ang iyong pagiging espada sa kanya." Walang magawang sabi ni James, "Tanggapin ang hamon." Hindi mo ba narinig na sinabi ni Walganas na ang taong ito ay nasa ika-36 na yugto ng Sage rank at malapit nang maabot ang consolidation? Paano ko siya ipaglalaban? Ikaw ay nakikipagkompetensya sa swordsmanship, hindi cultivation rank o Sage energy, sabi ni Yanina. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung mas mataas ang ranggo ng cultivation ng isang tao, mas malakas ang swordsmanship ng isang tao. Kapag ang isa ay umabot sa isang tiyak na ranggo, kahit na ang ordinaryong sword technique ng isang tao ay magkakaroon ng mapanirang lakas. Gayunpaman, si James ay isang bihirang exception. Ang pagiging eskrimador ni James ay umabot na sa napakalalim na antas. Walang magawa siyang tumingin kay Yuvan sa unahan niya at nagtanong, "Kailangan ba talaga nating mag-away?" Sumagot si Yuvan, "Oo, ginagawa namin." Bumantong hininga si James at sinabing, "Ang iyong cultivation ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi naman ako sage pa at wala nang malapit sa iyo. Kaya, paano kung nakikipagkompetensya lang tayo sa swordsmanship nang hindi gumagamit ng sage energy o iba pang kapangyarihan?" "Oo naman, ayon sa gusto mo." Hindi nagdalawang isip si Yuvan na tanggapin ang kondisyon. Ang kanyang swordsmanship ay malapit na sa consolidation. Si Yuvan ay hindi naniniwala na ang kanyang swordsmanship ay mas mababa kaysa sa isang tulad ni James na hindi pa nakakaabot sa Sage rank. "Sige," tumango si James. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Primordial Dragon Blade. Napahawak siya sa espada, at agad na nag-iba ang kanyang aura.
Si Yuvan ay parang isang malaking bato ng yelo, na naglalabas ng napakalamig na hangin sa paligid niya. Samantalang si James naman ay parang matalas na talam. Lumabas ang sword intent sa kanyang katawan. Kahit na wala silang anumang mga katangian sa kanila, ang kanyang sword intent ay napakalakas. Sinabi ni Yuvan, "Gumawa ka, James." Hindi na nagdalawang isip pa si James at agad na kumilos. Sa sandaling lumipat siya, ang paligid na espasyo ay napuno ng kanyang mga anino. Ang lahat ng mga anino ay ginaya ang isang sword technique na nilinang ni James sa sukdulan. Natigilan si Yuvan at hindi napigilan ang pag-atras ng ilang hakbang. Nakita rin ng mga powerhouse sa tuktok ng bundok ang mga anino sa kalangitan. Bago pa man makapag-react ang sino man sa kanila, humarap na si James kay Yuvan at idiniin ang mahabang espada sa dibdib ni Yuvan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2683. Likas na itinaas ni Yuvan ang kanyang mahabang espada upang pigilan ang pag-atake, ngunit ang kanyang espada ay nabasag na. Bagamat ang kanyang espada ay hindi maalamat, ito ay huwad na may kakaibang material at hindi isang ordinaryong sandata. Wala siyang paraan para makaiwas o makalaban sa atake ni James. Ang tanging pagpipilian niya ay ang tiisin ito, ngunit nabigo siya. Alam niyang hindi siya papatayin ni James. Kahit na umatake si James na may balak na pumatay, hindi niya magagawang patayin si Yuvan. Gayunpaman, natalo siya kay James. Matapos basagin ng Primordial Dragon Blade ang espada ni Yuvan, sumanib sa kanya ang mga anino ni James at nagkaroon ng nakakatakot na epekto. Ang puwersa ay lumabas mula sa Primordial Dragon Blade, napilit na napaatras si Yuvan ng ilang hakbang. Gayunpaman, hindi nasaktan si Yuvan. Anong klaseng swordsmanship ang ginagawa mo? Gulat na napatingin si Yuvan kay James. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade at nahihiya siyang ngumiti. Sumagot siya, "Ito ay ang swordsmanship ng isang senior. Hindi ko pa ito kabisado, kaya patawarin mo ang aking pagpapakita ng mga mahinang kasanayan." Napaawang ang labi ni Yuvan. Hindi niya ito pinagkadalubhasaan. Si Yuvan ay nasa 36th stage ng Sage rank at malapit ng maabot Consolidation, ngunit hindi niya napigilan ang pag-atake ni James. Nabigo siyang makakounter dahil pinagsama-sama ng galaw ni James ang lahat ng sword techniques na natutunan niya. Bagamat hindi ito sapat na lakas para patayin si Yuvan, iyon ay dahil lamang sa mas mababa ang cultivation ni James kaysa sa kanya. Mamatay sana agad si Yuvan kung nasa parehong cultivation rank sila. Kung tinatawag niyang mahina, ano ako? Isip ni Yuvan. Maraming powerhouses ang nanood ng labanan mula sa tuktok ng bundok. Kasama rin sa mga nanood ang pinuno ng Blade Sect. He murmured, napaka-exquisite ng kanyang swordsmanship. Para sa ilang kadahilanan, parang nakita ko ang mga diskarte ng espada ng Grand Patriarch mula sa ilan sa kanyang mga anino. Nang marinig ang sinabi ng leader ng Blade Sect, nagulat ang iba pang matatanda. Hindi ka pwedeng magseryoso, di ba? Ang ating dakilang patriarch ay may pinakadakilang swordsmanship sa mundong ito, na hindi pa naipapasa sa mga tagalabas. Paano posible para sa kanya na magpakita ng parehong pamamaraan ng espada? Tama siya. Laking gulat, marami sa mga matatanda ang nagtanong sa sect leader. Sabi ng sect leader, "Totoo, hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko ang mga bakas ng Grand. Mga diskarte sa espada ni Patriarch. Gayunpaman, tila may kulang." Tinanong ng isa sa mga matatanda, "Ano ang kulang?" Napaisip ang sect leader. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang kanyang mga diskarte sa espada ay talagang katanji tangi. Sa kanila, nakita ko ang ilan sa mga sword moves ng Grand Patriarch ngunit hindi ang kanyang paraan ng swordsmanship, novel drama. Gayunpaman, masasabi ko na ang bawat isa sa kanyang mga diskarte sa espada ay hindi mas mahina kaysa sa mga diskarte sa espada ng Grand Patriarch. Ang sect elder ay nagpahayag ng kanyang obserbasyon. Sa katunayan, medyo makatwiran para kay James na ipinakita ang mga pamamaraan ng espada ng Grand Patriarch. Ang labanan laban sa Heavenly Path embodiment ay nagbigay inspirasyon sa mga diskarte sa espada ni James. Ang Heavenly Path embodiment ay hindi isang buhay na nilalang ngunit nabuo sa pamamagitan ng Heaven's Law. Ang batas ng langit ang pinakamataas na puwersa ng sansinukob. Kaya,
Malalaman ng batas ng langit ang bawat pamamaraan ng espada na umiiral sa mundo. Sa makatuwid, ang langit. Ang path embodiment ay natural na maaaring gumanap sa kanila. Swoosh! Huminga ng malalim ang pinuno ng Blade Sect. Mababa ang cultivation rank ng binatang ito ngayon. Kung siya ay nasa Sage ranks. 36 na yugto at naunawaan ang paraan ng espada, siya ay magiging isang nakakatakot na powerhouse. Tinitigan ng leader ng Blade Sect si James sa gilid ng bundok. Kailan nagkaroon ng ganitong nakakatakot na eskrimador sa mundong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2684. Tumingin si James sa nagtatakang si Yvonne sa gilid ng bundok at nagtanong, maaari ba akong dumaan ngayon? Tumabi si Yvonne at gumawa ng paraan para makadaan si James, novel drama. Nagpatuloy si James sa pag-akyat sa hagdan patungo sa tuktok ng bundok nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, narating niya ang tuktok ng bundok kung saan natipon ang marami sa mga powerhouse ng Blade Sect. Lumapit sa kanya ang leader ng Blade Sect na may matingkad na ngiti. Narinig ko mula sa Great Elder na isang napakahusay na eskrimador ang darating sa ating sekta. Nag-aalinlangan ako noong una, ngunit kumbinsido ako na ikaw ay talagang isang mahusay na eskrimador pagkatapos mong masaksihan iyon. Mapagpakumbaba na sinabi ni James, nambobola mo ako, sir. Sabi ng leader ng Blade Sect, ako ang leader ng Blade Sect. Ang pangalan ko ay Yash Babangtan. Magalang nabati ni James, Mr. Babangtan. Nagtanong si Yash, pumunta ka ba sa aming sekta upang makita ang aming mga diskarte sa espada? Napaisip si James. Ang layunin niya sa pagpunta sa Blade Sect ay upang kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Dahil nakilala na niya ang sect leader, hindi niya itinago ang kanyang intensyon. Pagkatapos ng maikling pag-isipan ito, umiling si James at sinabing, ang dahilan kung bakit ako bumisita sa Blade Sect ay hindi para makita ang iyong mga diskarte sa espada. Gulat na tanong ni Yash, oh. Kung gayon, ano ang nagdala sa iyo dito? Matapat na sumagot si James, pero sabihin sa iyo ang totoo, ako ang emperador ng Sangria at ang Crep. Ang Swordmaster ng Myrtle Sword Pavilion. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay dating mayroong Divine Sword, ngunit nawala ito maraming taon na ang nakararaan. Noong nakaraan, ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nawasak, at ang ating Divine Sword ay nawala. Nakakuha ako ng impormasyon na ang taong kumuha ng Crep Myrtle Divine Sword ay ang Grand Patriarch ng Seafolk. Totoong ipinaliwanag ni James ang kanyang intensyon. Nakakabaliw. Matapos marinig ang pagsasalita ni James, umalangaw-ngaw ang isang pasaway na boses. Ang isa sa mga elder ng Blade Sect ay nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Humakbang siya at pinuna si James, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Crep Myrtle Divine Sword ay ang espada ng ating Grand Patriarch. Ano ang kinalaman nito sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Marahang winigayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, Sir, huminahon po kayo at hayaan mo akong matapos. Ang leader ng Blade Sect, Yash, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, hayaan siyang magsalita. Saka lang umatras ang matanda. Nagpatuloy si James sa pagpapaliwanag, as we all know, there's a curse on Sangria that prevents men from surviving after a month. Bukod dito, ang mundong ito ay isinumpa, at walang buhay na nilalang ang mabubuhay ng mahigit 1,000,000 taon. Naparito ako upang hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword upang alisin ang sumpa sa mundong ito. Kapag naalis na ito, ang mga nabubuhay na nilalang ay makakalagpas na sa 1,000,000 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2685. Mga bisita ko, sumunod kayo sa akin. Inayos ng pinuno ng Blade Sect na manatili si James sa Blade Sect pansamantala. Itinuring ng Blade Sect ang tatlo na parang mga pinarangalan na panauhin at nag-ayos ng isang independenteng patio para sa kanila. Nagtipon ang tatlo sa bakuran. Tanong ni Waldones, sa palagay mo ba ay ibibigay ng Grand Patriarch ng Blade Sect ang Crep Myrtle Divine Sword? Umiling si James at sinabing, hindi ko alam. Sabi ni Yanina, sa tingin ko hindi niya gagawin. Tumingin sa kanya si Waldones at nagtanong, bakit mo nasabi iyan? Ipinaliwanag ni Yanina, nakamit ng Grand Patriarch ng Blade Sect ang napakataas na cultivation rank at nagawa niyang lumikha ng Blade Sect dahil nakuha niya ang Crep Myrtle.
Divine Sword. Dagdag pa rito, ang kanyang swordsmanship ay nagmula sa Crep Myrtle Divine Sword. Bakit niya ibibigay ang napakahusay na espada? Maapektuhan man nito ang buong mundo, wala itong kinalaman sa kanya. Maaari siyang magpatuloy sa pananatili sa islang ito kung saan pinapayagan siya ng mga banal na bagay na maging immune sa sumpa. Para sa kanya, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang limitadong habang buhay. Bahagyang tumango si Waldones, sang-ayon sa sinabi ni Yanina. Tatanggihan niyang ibigay ang espada kung siya iyon. Sabi ni James, huwag nating madaliin. Makikita natin kung paano ito mangyayari kapag nagpakita ang Grand Patriarch ng Blade Sect. Kung tumanggi siyang isuko, gagawa tayo ng ibang plano. Tiningnan ni Waldones ang singsing ni James sa kanyang daliri at nakangiting sinabi, wala ka bang special treasure, James? Dapat may ilang powerhouses sa loob, di ba? Tumingin si James kay Waldones ngunit hindi sumagot. Napangiti si Waldones at sinabing, sa tingin ko ang ginagawa natin ngayon ay isang pag-aaksaya ng oras. Kunin lang ang powerhouse sa iyong celestial abode para sa pilitang agawin ang Crep Myrtle Divine Sword. Makakatipid ito sa amin ng maraming oras at pagsisikap. Sumando si James sa kanyang upuan at hindi agad nakasagot kay Waldones. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, maghintay pa tayo ng kaunti at magpasya pagkatapos makita ang Grand Patriarch ng Blade Sect. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Blade Sect ay nakarating na sa likod ng bundok, na isang ipinagbabawal na lugar. Hindi mabilang na mga Divine Sword ang ipinasok sa isang open field, at bawat isa sa kanila ay naglabas ng malakas na sword intent. Mayroong halos 10,000 mga espada sa lugar. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa gitna ng hindi mabilang na mga espada. Nakasuot ng kulay abong robe ang matanda. Medyo chubby siya at mabangis ang mukha. Grand Patriarch, ang elder ng Blade Sect ay lumitaw sa labas ng sword formation at lumuhad sa isang tuhod. Swoosh! Novel drama. Bumungad sa harapan ni Yash ang matandang naka-gray na roba. Pinandilatan niya ng masama si Yash at sinabing, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong istorbohin kapag nag-iisa ako kung walang seryosong bagay? Grand Patriarch, mayroon kaming mga bisita mula sa Sangria. Lumuhad si Yash sa lupa at ibinaba ang ulo. Bagamat siya ang pinuno ng Blade Sect na may malaking awtoridad, kumilos siya ng hindi kapani-pani walang mapagpakumbaba sa presensya ng Grand Patriarch. Sila ay mula sa Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion at sinasabing narito sila para hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword. Oh, nagniningning sa liwanag ang mga mata ng matanda. Patuloy na ipinaliwanag ni Yash ang layunin ni James sa pagbisita sa kanila at ang function ng Crep Myrtle Divine Sword. Sige, nakikita ko. Pupuntahan ko siya at makikilala ko siya ng personal. Marahang iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Nakuha niya ang Crep Myrtle Divine Sword hindi mabilang na taon na ang nakakaraan mula sa Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion. Ito ay isang Divine Sword na naglalaman ng maraming mga diskarte sa espada. Matapos makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, nagsumikap siyang maunawaan ang swordsmanship nito. Ang lahat ng naabot niya ngayon ay dahil sa espada. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang Crep Myrtle Divine Sword ay nauugnay sa sumpa ng mundo. Bamulong ang matanda, hindi ko inaasahan na ang Crep Myrtle Divine Sword ay may ganoong kalaking layunin, namali ako ng kalkula. Mayroon bang isa pang pamana ng espada sa Crep Myrtle Sword Pavilion? Mas malakas kaya ito kaysa sa naitala sa Crep Myrtle Divine Sword? May ibang plano ang Grand Patriarch ng Blade Sect. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2686. Dati ang Grand Patriarch ng Blade Sect ay isang mahusay na magnanakaw na dalubhasa sa pagnanakaw ng kayamanan mula sa iba't ibang sekta. Ang kanyang pangalan ay Falco Barrett. Hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, nagtipon siya ng isang grupo ng mga powerhouse at naligo sa dugo ng Sangria's Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkatapos, inagaw niya ang Crep Myrtle Divine Sword at ilan sa mga diskarte sa espada ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Matapos niyang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, agad niyang nalaman na ito ay isang pambihirang sandata. Sa makatuwid, iniwan niya ang mga lupain at naglakbay patungo sa rehiyon ng dagat. Pagkatapos, nanirahan siya sa islang ito.
Nagkataon, natuklasan niyang ang islang ito ay may isang uri ng banal na bagay na nagpapahintulot sa isang tao na maging immune sa sumpa ng mundo. Sa makatuwid, nilikha niya ang Blade Sect at naging tagapagtatag ng Sea-Folk novel drama. Ngayon, dumating ang mga miyembro ng Crep Myrtle Sword Pavilion ng Sangria upang kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Matapos malaman ang mga lihim na nakatago sa Crep Myrtle Sword Pavilion, nagsimulang magplano si Falco ng iba pang mga bagay. Ang swordsmanship na naitala sa Crep Myrtle Divine Sword ay nagbigay na sa kanya ng malaking lakas. Kumbaga, ang pamana ng espada ay naitala sa Crep. Ang Myrtle Sword Pavilion ay nasa itaas ng mga tala ng Crep Myrtle Divine Sword. Sa kasong iyon, maaari niyang itaas ang kanyang paglilinang sa isang mas mataas na taas kung nakuha niya ito. Baka maging Grand Emperor pa siya. Matapos isipin ang posibilidad, hindi na napigilan ni Falco ang pagtawa. Agad siyang humakbang palabas ng likod ng bundok. Pagkatapos na ayusin ng party ni James ang tirahan para sa kanila, pansamantala silang nanatili sa Blade Sect sa loob ng 3 araw. Makalipas ang 3 araw, dumating si Yash upang makita ng personal si James sa umaga. Ang ating dakilang patriarch ay lumabas sa pag-iisa. Gusto kanyang makita ng personal. Sumama ka sa akin. Nang marinig ang mga salitang ito, nakahinga ng maluwag si James. Pagkaraan ng 3 araw na paghihintay, sa wakas ay nakuha niya ang sagot na inaasahan niya. Sabay-sabay na tumayo ang 3 at sumunod kay Yash. Dinala sila ni Yash sa pangunahing bulwagan ng Blade Sect, na matatagpuan sa pangunahing bundok. Isang matandang lalaki na may mabangis na mukha ang umupo sa pinakamataas na upuan at humawak sa isang mahabang lilang espada. Ang espada ay halos 2 metro ang haba at may lilan na talam na mukhang kristal. Ang ilang mga mahiwagang inscription ay nakaukit sa talam, at ang espada ay nagmula sa napakalaking kapangyarihan. Dinala silang 3 ni Yash sa main hall. Pagkatapos, agad siyang lumuhad sa lupa at magalang na nagulat, Grand Patriarch, dinala ko ang Emperor ng Sangria, pati na rin ang Swordmaster ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Pagkapasok ni James sa hall, napansin niya kaagad si Falco na nakaupo sa pinakamataas na upuan at ang purple sword na hawak niya. Nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa espada. Nakakita na siya ng espadang may ganoong kapangyarihan noon. Ang sandata ni Lucifer ay mayroon ding napakalakas na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sigurado si James na ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang imperial weapon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2687. Mabilis na nahuli ni James ang espada. Matapos niyang mahuli ang Crep Myrtle Divine Sword, naramdaman niya ang bigat nito. Para itong isang napakalaking bundok, at nawala ang pagkakahawak niya, dahilan para mahulog ito sa lupa. Bang! Ang Crep Myrtle Divine Sword ay nahulog sa lupa at nagdulot ng nakakabinging tunog. Ang buong hanay ng bundok ay nanginag, at isang bitek ang lumitaw sa lupa. Nahihiyang sabi ni James, hindi ko akalain na ganito pala kabigat ang Crep Myrtle Divine Sword. Naging pabaya ako. Pinakilos niya ang kanyang true essence at kinuha muli ang Crep Myrtle Divine Sword. Tumingin si James kay Falcon sa pinakamataas na upuan ng bulwagan at sinabing, "Salamat, sir. Akala ko magiging napakahirap na kunin ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi ko ini-expect na ganito kamatuwid." Nakangiting sabi ni Falcon, bagaman ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang mahusay na sandata, ito ay konektado sa buhay ng mundong ito at sa lahat ng nabubuhay na nilalang dito. Paano ko may tatago sa sarili ko ito ng makasarili? Ipinahayag muli ni James ang kanyang pasasalamat, "Salamat, sir." Marahang iwinagayway ni Falcon ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, curious ako tungkol sa pamana ng swordsmanship na nakatago sa loob ng Crep Myrtle Sword Pavilion." Walang itinago sa kanya si James at sumagot ng totoo, "Narinig mo na ba ang tungkol sa Ancestral Swordmaster?" Umiling si Falcon. Sinimulan ni James ang maikling pag-uusap tungkol sa mga kaganapan sa panahon ng Primeval. "Nakikita ko." Mukhang naliwanagan si Falcon matapos makinig sa mga kwento ni James. Ang isang ancestral god ay isang pag-iral na lampas sa isang Grand Emperor. Ang kanyang pamana sa espada ay dapat na napakalakas. Iniisip ko kung magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong masaksihan ang legacy ng Ancestral Swordmaster na ito.
Siyempre, gagawin mo. Hindi naman siya binaygo ni James, novel drama. Ang swordsmanship ng Ancestral Swordmaster ay bukas sa lahat sa Primeval Age. Kung kahit na ang Ancestral Swordmaster ay nagbahagi ng kanyang swordsmanship, kung ako ay mapalad na makuha ito, paano ko ito itatago sa sarili ko? Tumawa si Falcon at sinabing, haha. Ang bawat isa ay may iba't ibang paraan ng paglilinang. Kung bulag mong kopyahin ang paraan ng paglilinang ng ibang tao, masasayang mo ang iyong sariling potensyal. Nagbibiro lang ako, kaya hindi mo na ako kailangang seryosohin, binata. Nang marinig ito, nagkaroon ng magandang impression si James kay Falcon. Sige, dahil mayroon ka ng Crep Myrtle Divine Sword, dapat kang umalis ka agad. Mayroon kang mahahalagang bagay na dapat harapin ngayon, sabi ni Falcon. Kung sasabihin mo, aalis tayo ngayon. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis sa main hall. Sabay na umalis ang tatlo. Nang mawala na sila sa paningin, napawi ang ngiti sa mukha ni Falcon. Agad na nagdilim ang kanyang mukha, at tinapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi siya natatakot na hindi ibalik ni James ang Crep Myrtle Divine Sword sa kanya. Nagkaroon ng selyo sa mundong ito, at ang bawat buhay na nilalang ay may limitadong habang buhay. Kumpiyansa si Falcon na siya ang pinakamalakas sa mundong ito, at walang sino man ang nakipagsapalaran laban sa kanya. Kahit sinong gusto niyang mamatay ay hindi makakatakas sa kanyang hawak. Umalis si James sa Blade Sect kasama ang Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos maglakad palabas sa teritoryo ng Blade Sect, nakasimangot na sabi ni Walgones, napakadaling kumbansihin ng Grand Patriarch ng Blade Sect. Naisip ko na kailangan nating maglagay ng maraming pagsisikap para makuha ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasmunas. Malaki ang hinala ko na may mali sa kanya. Tumingin si James kay Walgones at sinabing, ano ang maaaring mangyari sa kanya? Kahit na may gusto siya, sigurado akong gusto niya lang makuha ang mana ng swordsmanship sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Siniguro ko na sa kanya na ibabahagi ko ito sa kanya, kaya walang ibang dapat ipag-alala. Tumingin si Walgones kay James at hindi na nagsalita pa. Mabilis na umalis ang tatlo sa isla ng Seafolk dala ang Crep Myrtle Divine Sword at bumalik sa Sangria. Matapos nilang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, ang tanging natitira ay ang hanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Upang mahanap ang kinaroroonan ng Imperial Jade Seal, kailangang tanungin muli ni James si Sophie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2688. Matapos makuha ang Crep Myrtle Divine Sword, mabilis na umalis ang tatlo sa isla at bumalik sa rehiyon ng dagat. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay hindi na umalis at naghintay sa dagat para sa kanilang pagbabalik. Nang makitang bumalik si James at ang iba pa, nakahinga siya ng maluwag, novel drama. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James at sa dalawa pa at nag-aalalang nagtanong, paano nangyari ito? Nahanap ba ninyo ang Crep Myrtle Divine Sword? Sa isang pag-iisip, lumitaw sa kanyang kamay ang Crep Myrtle Divine Sword na inimbak ni James sa Celestial Abode. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin sa Purple Divine Sword sa kamay ni James at naramdaman ang malakas na kapangyarihan na nagmumula rito. Bamuka ang kanyang panga, at napabulalas siya, nararamdaman ko ang malakas na lakas nito. Ipinaliwanag ni Walgones sa tabi niya, kung hindi ako nagkakamali, ang Crep Myrtle Divine Sword ay dating sandata ng Ancestral Swordmaster. Ito ay isang sandata na higit pa sa Imperial Weapons. Kahit isang ordinaryong tao ay kayang pumatay ng isang sage gamit ang espadang ito. Tumango si James at sinabing, totoo, pero paano mapupulot ng ordinaryong tao ang espada? Ang isa ay kailangang maging isang sage para makontrol ang espadang ito. Ito ay isang napakagandang espada. Bagamat ipinakita ng Blade Master ng Mount Grinch ang pagnanais para dito, mabilis na nawala ang pag-iisip. Sa sandaling umusbong ang kasakiman sa kanyang puso, mabilis niya itong pinigilan. Alam niyang hindi niya kayang gamitin ang gayong makapangyarihang sandata. Sabi ni Walgones, sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras at bumalik sa lalong madaling panahon. Ngayong nakuha na natin ang Crep Myrtle Divine Sword, kailangan nating hanapin ang Sangria's Imperial Jade Seal para masira ang Sangria's Curse. Sige. Tumango ang Blade Master ng Mount Grinch at agad na pinaandar ang battleship.
Ang lumilipad na barkong pandigma ay lumipad at umalis sa lugar sa napakabilis na bilis. Bumalik si James sa kanyang silid at kinuha ang Crepe Myrtle Divine Sword. Ang espada ay mabigat, kaya imposibleng buhatin ito ng mga ordinaryong magsasaka. Sinuri niya ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang mahiwagang mga salita na nakaukit sa talam. Ang mga mahiwagang salita ay nagsimulang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga tingin. Habang gumagalaw ang mga salita, nakita ni James ang mga pangitain ng mga Katanji tanging pamamaraan ng espada na ginaganap, at ang ilang kakilakilabot na supernatural powers ay mahihinuha mula sa mga salita. Sumigaw si James, napakapambihirang espada. Samantala, nakahiga si Yanina sa mga bisig ni Waldones sa ibang silid. Yanina said with dissatisfaction, okay lang ba talagang kumapit si James sa Crepe Myrtle Divine Sword? Ipinasa ito sa Crepe Myrtle Sword Pavilion at dapat ibalik sa amin. Marahang hinawakan ni Waldones ang nakataas na ilong at nakangiting sinabi, walang nagmamadali. Hindi pa namin nahanap ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Pagkatapos naming mahanap ito, magiging selyo sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Itinaas, mawawalan ng silbi si James pagkatapos kung makuha ang mana ng swordsmanship at ang curse magic. Totoo yan, pero, nag-aalalang sabi ni Yanina, nakuha namin ang Crepe Myrtle Divine Sword ng napakadali mula sa Seafolk. Dapat malaman ng Seafolk's Patriarch na ang Crepe Myrtle Divine Sword ay isang mabigat na sandata, ngunit napakadali niyang ibinigay ito. Malaki ang hinala ko na wala siyang silbi. Baka hinihintay niyang makuha natin ang mga kayamanan, pagkatapos ay susugod siya para agawin ang mga ito sa atin. Nakangiting sagot ni Waldones, nasa ikatlong yugto lang siya ng divine rank. Hindi pa siya quasi-emperor, kaya walang dapat ipag-alala. Nakahinga ng maluwag si Yanina matapos marinig ang pagtiyak ni Waldones. Samantala, pinag-aralan ni James ang Crepe Myrtle Divine Sword sa kanyang silid para sa isang puti. May mga malalim na diskarte sa espada na nakatago sa loob ng Crepe Myrtle Divine Sword. Gayunpaman, masyadong malalim ang mga ito para maunawaan niya sa ngayon. Naiintindihan lang ni James ang mga pangunahing kaalaman, kabilang ang sword moves at sword shadows. Tulad ng para sa sword heart, sword intent, at singularity, ito ay masyadong malalim para sa kanya upang maunawaan sa sandaling ito. Alam niyang medyo mababa ang kanyang cultivation rank, kaya hindi siya nagmamadaling magsanay ng kakaibang swordsmanship na nasa loob ng Crepe Myrtle Divine Sword. Inalis ni James ang Crepe Myrtle Divine Sword at pumasok sa Celestial Abode. Naramdaman niya ang lokasyon ni Sophie. Sa isang pag-iisip, lumitaw si James sa tuktok ng bundok sa labas ng lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2689. Umupo si Sophie sa isang bato sa tuktok ng bundok. Nakasuot siya ng mahabang purple na damit ngayon, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay umindayog sa simoy ng hangin. Tumingin siya sa malayo, at baka sa kanyang magandang mukha ang kalungkutan. Lumapit si James at tinawag siya, MS. Sophie. Bumalik sa katinoan si Sophie, biglang tumayo, at lumingon kay James. Tanong niya, anong ginagawa mo dito? Sabi ni James, nakuha ko na ang Crepe Myrtle Divine Sword. Ang natitira na lang ay ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Naparito ako upang hilingin sa iyo na tulungan akong mahanap ito. Tumango si Sophie at sinabing, sige. Tutulungan kitang hanapin ito ngayon. Agad siyang umupo sa isang lotus position. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay, at lumitaw ang mga mahiwagang script mula sa kanyang palad. Ang mga script ay nagtipon sa kanyang harapan at bumuo ng isang porma sayon. Ang mga script ay napakalalim, at ang pagbuo ay napakahiwaga. Sa kasalukuyang cultivation rank ni James, imposible para sa kanya na basahin o maunawaan ang mga ito. Ginawa ni Sophie ang pagbabawas ng halos kalahating oras bago tuluyang huminto. Nagtanong si James sa tabi niya, paano nangyari? Tumayo si Sophie at sinabing, Ma'am, mayroon akong magaspang na ideya kung nasaan ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Tuwang-tuwang sabi ni James, sabihin mo sa akin, nasaan ito? Sinabi ni Sophie, mula sa aking pagbabawas, ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nasa isang lugar na tinatawag na Barren Wasteland. Nagulat si James, nagtanong, saan ang Barren Wasteland na ito? Umiling si Sophie at sinabing,
Hindi ko alam. Ikaw na mismo ang mag-isip niyan. Ma'am, sige. Salamat, novel drama. Matapos makuha ni James ang lokasyon ng Imperial Jade Seal ng Sangria, mabilis siyang umalis sa Celestial Abode. Lumabas siya ng kanyang silid, gustong talakayin ang bagay kay Walgones. Pagdating niya sa labas ng kwarto ni Walgones, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa loob ng kwarto. Since James had his fair share of experience, naintindihan niya agad kung ano ang nangyayari sa likod ng nakasarang pinto. Hindi siya kumatok bagkus ay matiyag ang naghintay sa labas ng pinto. Mahigit 1 oras siyang naghintay hanggang sa wala na siyang marinig na anumang galaw mula sa silid. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng kwarto. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Yanina ang dumating para buksan ang pinto. Nang makita niya si James, nakangiti niyang sinabi, "Nandito ka na, kamahalan." Tumango si James at sinabing, "Ma'am. Pumunta ako para talakayin ang kinaroroonan ng Imperial Jade Seal ng Sangria kasama si Walgones. Kakapunta ko lang din sa kanya. Pumasok ka na dali," nakangiting sabi ni Yanina. Pumasok si James sa silid at nakita si Walgones na nakaupo sa isang upuan, umiinom ng alak. Lumapit siya at umupo, saka nakangiting sinabi, "Mukhang nag-e-enjoy ka." Tumingin sa kanya si Walgones at sinabing, "Ano ang ibig mong sabihin na nag-e-enjoy ako?" Bagamat nakuha namin ang Crepe Myrtle Divine Sword, wala kaming ideya kung saan hahanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Napangiti si James, hindi pinahalata na alam niya ang ginagawa ng dalawa sa kwarto ilang sandali lang ang nakalipas. Kung tutuusin, nasa hustong gulang na sila, at normal na ang mga ganitong gawain. Mayroon na akong clue tungkol sa kinaroroonan ng Imperial Jade Seal ng Sangria. Ano? Napatayo si Walgones sa gulat at nagtanong, "Talaga? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling." Kabanata 2690. Tumango si James at sinabing, "Ye. Nahanap ko na ang Imperial Jade Seal ng Sangria." "Nasaan na?" tanong ni Walgones. Hindi maiwasan ni Yanina na mapatingin kay James ng kaina-hinalang tingin. Ilang sandali lang, ngunit nakakuha na si James ng impormasyon tungkol sa Imperial Jade ni Sanjia. Selyu. Bukod dito, hindi pa umalis si James sa battleship, kaya saan niya nakuha ang impormasyon? Sabi ni James, "Actually, I only have a clue about its whereabouts." Sige, cut to the chase. Naiinip na si Walgones. Sinabi ni James, ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nasa Barren Wasteland. Sumigaw si Yanina, "In Barren Wasteland." Lumingon sa kanya si James at nagtanong, "Anong meron? Alam mo ba ang tungkol sa Barren Wasteland?" Siyempre naman. Huminga ng malalim si Yanina at sinabing, ang Barren Wasteland ay isang ipinagbabawal na lugar ng Galileo. Ito ay isang lugar na umiral mula pa noong unang panahon. Usap-usapan na walang mga halaman o buhay na nilalang sa rehiyong iyon. Walang iba kundi patay na katahimikan dahil ito ay ganap na mapanglo. May mga alamat na ang sino mang nabubuhay na nilalang na lalapit sa Barren Wasteland ay mamamatay ng hindi maipaliwanag na kamatayan. Hindi alam ni James ang tungkol sa Barren Wasteland, kaya tumingin siya kay Yanina at sinabing, "Sabihin sa akin ang higit patungkol sa Barren Wasteland ng detalyado." Okay, tumango si Yanina. Ang Barren Wasteland ay matatagpuan sa timog ng Galileo at malapit sa Corinth. May mga alingaw-ngaw ng sumpa sa lugar na iyon, tulad ng sa Sangria. Gayunpaman, ito ay mga alingaw-ngaw lamang na hindi mapapatunayan dahil wala sa mga buhay na nilalang na naglakbay sa Barren Wasteland ang nakabalik kailanman. Novel drama. Tanong ni Walgones, "Paano mo nalaman na ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay matatagpuan sa Barren Wasteland?" Sagot ni James, "Hindi mo kailangang malaman. Anyway, ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay kasalukuyang nasa Barren Wasteland. Kailangan nating pumunta doon para hanapin ito." Umiling si Yanina at sinabing, "Hindi ako pupunta. Ang Barren Wasteland ay isang ipinagbabawal na lugar. Isa itong maaaring kumitil ng mga buhay, at hindi ka na makakabalik ng buhay." Nag-isip sandali si James at sinabing, "Pag-usapan natin ito sa Blade Master ng Mount Grinch. Isa siyang cultivator na nabuhay ng mahabang panahon at dapat na malaman ang higit pa tungkol sa Barren Wasteland. Tanungin natin siya tungkol dito." Tumango si Walgones.
Lumabas ang tatlo sa silid at tinungo ang Blade Master ng Mount Grinch. Matapos marinig na binanggit nila ang Barren Wasteland, ang Blade Master ng Mount Grinch ay agad na nagkaroon ng solemne na ekspresyon. Tumingin siya kay James at sinabing, kung hindi ito mahalaga, mangyaring iwasang pumunta sa Barren Wasteland. Nagtataka na tanong ni James, ito ba ay napakasamang lugar? Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumango at nagsabi, oo. Napakasama at puno ng kasamaan. Mula noong sinaunang panahon, walang sino mang nakipagsapalaran sa Barren Wasteland ang lumabas ng buhay. Lahat sila ay namatay ng hindi maipaliwanag. Naguguluhan na tanong ni James, bakit ganoon? Umiling ang Blade Master ng Mount Grinch at sinabing, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakapunta doon, ngunit alam kong napakasamang lugar iyon. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay walang masyadong alam tungkol sa Barren Wasteland. Gayunpaman, nakarinig siya ng ilang tsismis tungkol sa lugar. Tumingin si Waldonis kay James at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-isip sandali si James at sinabing, kailangan nating pumunta sa Barren Wasteland. Para mahanap Sangria's Imperial Jade Seal, wala tayong choice kundi pumunta doon. Kung hindi, hindi natin malalaman ang tungkol sa sumpa ni Sangria kung hindi natin makukuha ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Sinabi ni Waldonis, dahil determinado kang pumunta, sasabak ako sa iyo. Ang Blade Master ng Sword Grinch ay nag-alinlangan sandali at sinabing, kung ganoon nga, sasama ako sa inyong dalawa. Dahil ang Imperial Jade Seal ng Sangria ay nauugnay sa sumpa ng mundong ito, kailangan kitang tulungang mahanap ito. Kung hindi, hindi ako mabubuhay ng mas matagal. Nagpasya silang tatlo na makipagsapalaran sa Barren Wasteland para hanapin ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Nag-alinlangan si Yanina. Tumingin si Waldonis sa kanya at agad na binasa ang nasa isip niya. Nakangiting sabi niya, kung ayaw mong pumunta, hindi mo na kailangan. Bumalik sa Crep Myrtle Sword Pavilion at hintayin tayo doon. Mr. Jackson, ang Barren Wasteland ay isang napakasamang lugar. Nag-aalalang tumingin si Yanina kay Waldonis. Napangiti si Waldonis at sinabing, maraming masasamang lugar ang aking naranasan noon. Hindi ako naniniwalang mapapabagsak ako ng Barren Wasteland na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2671. Sige, kung ganoon. Paalala ni Yanina, mag-ingat ka, ha? Novel drama. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, naghiwalay na sila at bumalik sa kani-kanilang mga silid. Ang airship ay nanatili sa landas nito. Sa isang kisap mata, 6 na buwan ang lumipas. Ang airship ay umalis sa matataas na dagat at ngayon ay patungo sa direksyon ng Sangria. Dahil ayaw ni Yanina na ipagsapalaran ang kanyang buhay, nagpasya siyang huwag magpatuloy sa paglalakbay. Kaya naman, bumaba siya sa airship sa kalagitnaan bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Ang Blade Master ng Mount Grinch na kumokontrol sa manibela ay pinona ang airship patungo sa direksyon ng Corinth dahil kailangan nilang tumawid sa Corinth upang marating ang Barren Wasteland. Hindi nagtagal, ang airship ay nasa himpapawid ng Corinth. Pagkatapos nilang tahakin ang bansa, tumungo sila sa direksyon ng Barren Wasteland. Lumipas ang isa pang 6 na buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang airship sa isang tiwangwang na lugar. Huminto ang airship. Sa kubyerta ay nakatayo ang 3 tao, isang matandang lalaki at 2 kabataan. Diretso ang itinuro ng Blade Master ng Mount Grinch at sinabing, papalapit na tayo ngayon sa Barren Wasteland. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang lugar ay napakalaki. Gayunpaman, dahil hindi pa ako nakapunta dito, wala akong ideya kung gaano ito kalaki. Diretso ang tingin ni James. Sa harap niya ay isang kapatagan na walang katapusan. Ang kapatagan ay walang anumang halaman, at ang lupa ay may hukay at hindi pantay. Sa kalangitan, ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa itaas ng abot tanaw, na naging dahilan upang ang lugar ay tila mas mapang-api at mapanglo kaysa dati. Nakakunot ang kanyang mga kilay, sinabi ni Waldonis, ang Barren Wasteland ay masyadong malaki. Paano natin mahahanap ang Imperial Jade Seal dito? At saka, bakit pa narito ang Imperial Jade Seal? Nagkibit-balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Sabi ni Waldonis, maging tapat ka sa akin, James.
Paano mo malalaman kung talagang nandito ang Imperial Jade Seal? Maaaring hindi tumpak ang iyong impormasyon. Matigas na sinabi ni James, narito ang Imperial Jade Seal. Kung paano ko nalaman ang impormasyon, wala iyon sa iyong pag-aalala. Magtungo tayo ng mas malalim sa Barren Wasteland. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nagsabi, para sa kaligtasan, huwag na tayong sumakay sa airship mula rito. Ma'am, oo naman. Tumanggo sina James at Walgonas. Pagkatapos, bumaba sila sa airship habang iniimbak ng Blade Master ang airship. Ang tatlo ay nagsimulang tumawid sa tiwangwang na kapatagan sa pamamagitan ng paglipad sa karaniwang bilis. Matapos lumipad ng kalahating araw, biglang huminto si Walgonas. Huminto rin si James at tumingin sa kanya, nagtatanong, anong problema? Ang kapangyarihan ng sumpa, kumunat ang noo ni Walgonas at sinabi. Natigilan si James bago nagtanong, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Walgonas, narito ang nakakatakot na kapangyarihan ng sumpa. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo na kaming hulaan, sabi ni James. Naintriga rin ang Blade Master. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman ang kanyang paligid, hindi niya maramdaman ang anumang kapangyarihan ng sumpa. Nagtataka siyang tumingin kay Walgonas at hinihintay ang kanyang tugon. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Walgonas, minsan ay nakatagpo ako ng isang buhay na nilalang na nagal-inang ng curse magic. Ang aura na ipinalabas niya ay kapareho ng kapangyarihan na nararamdaman ko rito. Saglit na natigilan si James bago nagtanong, sinasabi mo ba na mayroong isang tao o isang uri ng nilalang na nabubuhay dito na nagsasagawa ng curse magic? Umiling si Walgonas, hindi ako makasigurado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2672. Alam lamang ni Walgonas na ito ang kapangyarihan ng sumpa. Kung may tao o isang uri ng nilalang dito na nagsasanay ng curse magic, hindi niya matiyak. Na-encounter na ni James ang curse magic dati. Sa kanyang pagkaunawa, ang curse magic ay isa lamang kakaibang supernatural power na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Bukod doon, wala siyang masyadong alam tungkol sa curse magic. Gayunpaman, alam niya na ang curse magic na kanyang nakatagpo ay mababaw at elementarya lamang. Sa katunayan, kahit na ang curse magic na ginawa ng pinakamakapangyarihang figure ng demon race ay hindi kumpleto. Sa totoo lang, ang totoong curse magic ay sobrang nakakatakot. Magtungo tayo ng mas malalim sa Barren Wasteland, sabi ni James. Nagpindot ang tatlo. Pagkaraan ng ilang oras, biglang nakaramdam ng discomfort ang Blade Master na nagmumula sa kanyang katawan. Napahinto siya at napabuga ng hangin. Hindi matutuloy ang isa hanggang isa. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, anong problema? Sinabi ng Blade Master, nararamdaman ko ang isang kapangyarihan na pumipigil sa akin. Nakakaramdam ako ng discomfort. Pakiramdam ko ay maaaring mamatay ako kapag mas malalim pa ang tungo ko sa kaparangan. Sinulyapan ni James si Walgonas at nagtanong, ganyan din ba ang pakiramdam mo? Umiling si Walgonas at sinabing, hindi. Sabi ni James, ako rin, I don't sense any discomfort. Maayos na ang katawan ko. Arg! Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang Blade Master. Pagkatapos, bumagsak siya mula sa langit at gumulong-gulong sa lupa habang umuungol sa sakit. Anong mali? Yumuko si James at siniyasat ang katawan ng Blade Master. Gayunpaman, sa sandaling nadikit ang kanyang kamay sa Blade Master, naramdaman niya ang isang masamang kapangyarihan na tumatagos sa hangin. Parang natusok ng kung ano, dali-dali niyang binawi ang kamay. Yumuko rin si Walgonas at siniyasat ang Blade Master, na gumulong-gulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Kasabay nito ay ang pagumbok ng mga ugat sa kanyang namumutla na mukha, na lalong nagpangilabot sa kanyang ekspresyon. Ito ba ang kapangyarihan ng curse magic? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sumulyap si James kay Walgonas at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hinawakan ni Walgonas ang kamay ng Blade Master at sinubukang alisan ng takip ang pumasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinalipad siya ng isang malakas na puwersa. Yan ang kapangyarihan ng sumpa. Seryoso ang ekspresyon ni Walgonas. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabing, James, taglay mo ang demonic body, at ang katawan mo ay naglalaman ng napakalaking demonic energy.
Bakit hindi mo subukang ilabas ang sumpa sa loob ng kanyang katawan? Sinaman siya ng tingin ni James. Tiyak na maraming alam si Walgones tungkol sa kanya. Gayunpaman, dahil ang pagliligtas sa buhay ng Blade Master ay ang pinakamahalagang prioridad, hindi siya nag-atubili. Matapos makatalyze ang demonic energy, hinawakan niya ang Blade Master, nagamulong-gulong sa lupa sa matinding paghihirap. Sa sandaling nadikit ang kanyang balat sa balat ng Blade Master, naramdaman niya ang isang puwersang dumadaloy patungo sa kanya. Napakalaki ng kapangyarihan na halos magpalipad sa kanya. Gayunpaman, nilabanan niya ang puwersa at sinimulan niyang inspeksyonin ang katawan ng Blade Master. Sa pamamagitan ng kanyang inspeksyon, napagtanto niyang may hindi kilalang kapangyarihan sa katawan ng Blade Master na sumisira sa kanyang corpus at nilalamon ang kanyang laman. Ginawa niya ang demonic energy para paalisan ang kapangyarihan. Sa pagpasok ng demonic energy sa katawan ng Blade Master, ang kapangyarihan ng sumpa ay gumalaw at tumakbo, na para bang nakatagpo sila ng isang nakakatakot. Sa huli, nagmamadali silang tumakas sa ang katawan ni Blade Master. Saka lang kumalma ang Blade Master. Ang Blade Master ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang mapatla at nangungunot na mukha habang sinasabi niya, nakakatakot. Salamat, James. Kung hindi dahil sa iyo, nakilala ko na ang aking kapahamakan. Nalilitong tanong ni James, bakit natatakot ang kapangyarihan ng sumpa sa aking demonic energy? Novel drama. Ipinaliwanag ni Walgones, ang iyong pisikal na katawan ay dating pag-aari ng isang Grand Emperor ng lahing demon. Habang ang Grand Emperor ay nagsasanay ng curse magic, ang demonic energy sa loob ng iyong katawan ay dapat magkaroon ng parehong pinagmulan ng kapangyarihan ng sumpa. Hindi lamang iyon, ngunit ang sa iyo ay mas mataas pa sa kapangyarihan kaysa sa narito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2673. Nakikita ko. Bumungad sa mukha ni James ang realisasyon. Napailing, sinabi ng Blade Master, ang kapangyarihan ng sumpa ay napakalaking malisyoso. Kahit ako ay walang pagkakataon laban dito. Natatakot ako na hindi ko na ipagpatuloy pa. Ipaubaya ko sa inyong dalawa ang lahat. Tumalikod ako ngayon. Sa takot para sa kanyang buhay, ang Blade Master ay nais na bumalik. Tumango si James at sinabing, Ma'am, ang lugar na ito ay puno ng kasamaan. Dapat umalis ka na. Maghihintay ako sa labas. Pagkasabi niyan, tumayo ang Blade Master at nagmamadaling tumakas. Nagkatinginan sina James at Walgones. Tanong ni James, nagagawa kong baliwalain ang kapangyarihan ng sumpa dito dahil nagtataglay ako ng demonic body. Pero, bakit hindi ka rin apektado? Bahagyang ngumiti si Walgones at sinabing, hindi ako ordinaryong tao. Nagawa kong lumabas sa Planet Galileo sa kabila ng selyo sa planeta. Ano ang magagawa sa akin ng isang sumpa lang? Totoo naman. Tumango si James. Dahil puno ng sikreto si Walgones, hindi na nagulat si James na nagawa rin niyang baliwalain ang kapangyarihan ng sumpa. Hindi na niya ito tinanong pa. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Habang lumalalim ang kanilang pakikipagsapalaran, mas lumalakas ang kapangyarihan ng sumpa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng sumpa ay hindi nakayanan ang anumang pinsala kina James at Walgones. Nagpatuloy ang dalawa ng diretso, binabaybay ang tigang na tanawin sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan bago tuluyang nakarating sa pangunahing rehiyon ng Barren Wasteland. May isang lungsod doon. Gayunpaman, ang lungsod ay tiwangwang, at kalahati ng mga pader nito ay gumuho na. Pumasok ang dalawa sa lungsod. Ang lungsod ay hindi nakatira sa loob ng maraming taon. Tahimik ang mga lansangan ng walang anumang palatandaan ng buhay. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip at inangat ang patong ng naipon na alikabok sa lupa. Mukhang ang lugar na ito ay dating isang mataong lungsod. Naglalakad sa malalawak na kalye, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at sinabing, ngunit, paano ito naging mapanglo? At saka, ano ang kapangyarihan ng sumpa dito? Paano naging ganito? Sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa isip ni James. Walgones, ang ilang kayamanan ba dito ay nahawahan ng sumpa? Kaya ba ang lugar na ito ay puno ng kapangyarihan ng sumpa? Umiling si Walgones at sinabing, hindi ko alam. At saka, hindi ako interesadong malaman ang pinagmulan ng sumpa.
Gusto ko lang malaman ang lokasyon ng Imperial Jade Seal ng Sangria. Wearing a bitter smile, James said, I too wish to know the whereabouts of the Imperial Jade Seal. Ngunit, ang lungsod na ito lamang ay napakalaki, hindi banggitin ang laki ng kabuuan. Barren Wasteland. Paano natin hahanapin ang Imperial Jade Seal? Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Waldonis at diretsyong nakatingin sa harapan, novel drama. Gayunpaman, wala doon. Lumingon si James at nagtanong, anong meron? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Waldonis, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang lungsod ay ganap na tiwangwang. Paanong may nanonood sa kanila? Baka nagkakamali ka? Tanong ni James. Hindi, talagang hindi. Siguradong may nanonood sa akin ngayon lang. Malungkot ang ekspresyon ni Waldonis. Walang paraan na siya ay nagkakamali. Nakakatakot. Pinagmasdan ni James ang tiwangwang na lungsod na maraming taon nang hindi nakatira habang ang lamig ay dumadaloy sa kanyang gulugod. Nang makitang wala sa likuran niya, lumingon si Waldonis at diretsyong tumingin sa harapan, na nagsasabing, maglakad tayo. Tumango si James. Oo naman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2674. Si James at Waldonis ay nagpatuloy sa pakikipagsapalaran ng malalim sa abandonado at tiwangwang na lungsod. Napakalaki ng lungsod, at bagamat gumuho ang mga gusali nito, maliwanag na ito ay dating isang maunlad na lungsod noong unang panahon. Tahimik na ngayon ang lungsod, at walang naririnig na ingay. Clack, clack, clack. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, binasag ng kanilang mga yapak ang katahimikan ng tiwangwang na lungsod. Hihihi. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mapanglo na tawa sa buong lungsod. Sabay na tumingin ang dalawa sa paligid, sinusubukang hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Gayunpaman, ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang tawa ay nakakatakot at nakakatakot, nakahawig ng isang tawa ng isang sanggol at isang mahinang tawa ng isang matanda sa parehong oras. Ito ay nakakatakot okay. Nakakunot ang kanyang mga kilay, pinaalalahanan ni Waldonis si James, mag-ingat ka. Pakiramdam ko ay tinitirhan ang lungsod na ito. Pinakiramdaman ni James ang paligid. Gayunpaman, walang anumang mga palatandaan ng buhay. Sumasang-ayon ako. Tumango si James. Pagkatapos, inis kanya ang kanyang paligid at sumigaw, sino nandoon? Magpakita ka. Ang kanyang tinig ay dumating sa isang nakakatakot na soundwave na gamutay-gutay sa hangin, na umalangaw-ngaw sa buong tahimik na lungsod. Sa sandaling iyon, nawala ang nakakatakot na tawa. Sino nandyan? Sa sandaling iyon, isang anino ang kumislap sa harap ng mga mata ni Waldonis. Gayunpaman, bago niya maaninag ang anyo ng anino, nawala ito ng walang bakas. Hinabol niya ang anino ngunit wala siyang nakitang bakas nito. Kahit na walang nakita si James, sinundan niya si Waldonis nang makita siyang may hinahabol. Huminto si Waldonis nang makarating sa isang dead end. Lumapit si James sa kanya at tinanong, anong problema? May nahanap ka ba? Nakakunot ang kanyang mga kilay, sinabi ni Waldonis, nakakita ako ng anino, ngunit nawala ito ng walang bakas. Ganun ba? Naguguluhan si James. Paanong hindi niya napansin ang anino? Novel drama. Hinding-hindi ako malilinlang ng aking mga mata. Masasabi kong may lubos na katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa lungsod na ito. Iniskan ni Waldonis ang kanyang paligid sa pagtatangkang hanapin ang nabubuhay na nilalang na nakatago sa mga anino. Gayunpaman, walang anumang bagay sa kanyang paligid. Hanapin natin ang lugar na ito, sabi ni James. Ma'am. Tumango si Waldonis. Umalis ang dalawa sa dead end at nagtungo sa sentro ng lungsod, hinanap ang bawat sulok ng lugar na iyon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa sentro ng lungsod kung saan mayroong City Lord's Mansion. Ang mansyon ay medyo buo, at sa pasukan nito ay nakatayo ang dalawang kakaibang estatwa ng hayop. Sa plaque sa itaas ng pinto, maraming sinaunang karakter ang nakaukit Soul Mansion. Sa pagtingin sa mga salita sa plaka sa itaas ng pinto, mahinang ngumiti si Waldonis at sinabing, sinusubukan mo kaming takutin. Tingnan natin sa loob. Pagkasabi nito ay naglakad siya patungo sa pinto at binuksan iyon. Creak.
Isang ingay ang nagmula sa pinto habang ang naipon na alikabok ay nahulog sa lupa. Pumasok ang dalawa sa City Lord's Mansion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2675. Sa sandaling binuksan nila ang pinto, isang anino ang dumating sa kanila. Nagmamadaling itinaas ni Waldones ang kanyang mga braso upang harangin ang pag-atake ng anino, at nagsalubong ang kanilang mga palad. Bago pa makapag-react si James, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagpapalipad sa kanya palabas ng City Lord's Mansion. Pagkatapos, pinalipad din si Waldones. Nang muli siyang sumugod sa mansion ng City Lord, nawala na ang anino. Natigilan si James, natulala sa lakas ni Waldones. Sa kanyang pag-unawa, si Waldones ay nasa mga unang yugto lamang ng Sage rank. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita niya ay mas malaki. Ang battle wave na nabuo ng magbanggaan ang kanilang mga palad ay nagpalipad kay James at naging sanhi ng pag-ikot ng blood energy sa loob ng kanyang katawan. Ang lakas ni Waldones ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni James. Matapos magyelo saglit, si James ay nag-charge din. Pagpasok, nakita niya si Waldones na nakatayo roon, iniskan ang kanyang paligid. Tinanong ni James, ano ang nangyari? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, umiling si Waldones at sinabing, sa sandaling pumasok kami sa pintuan, tinambangan kami ng isang misteryosong tao. Nakakatakot ang lakas niya. Pinagmasdan ni James ang paligid. Gayunpaman, walang nakitang tao. Medyo malakas ka, di ba, Waldones? Bago pa man ako makapag-react, nakagawa ka na. Napatingin si James kay Waldones. Saglit na natigilan si Waldones bago ngumiti ng nakangiti. I guess you saw through me, tama ka. Itinatago ko ang aking lakas sa lahat ng oras na ito. Ganun ba? Tiningnan siya ni James sa mata at nagtanong, bakit itinatago mo ang iyong lakas? Ipinaliwanag ni Waldones, may selyo sa labas ng Planet Galileo. Habang ang haba ng buhay ng mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito ay limitado, ang kanilang mga hanay ay nananatiling stagnant, novel drama. Ang pagiging isang sage ay isa ng kahangahangang gawa. Bagamat maraming makapangyarihang tao ang nakatago sa mga sulok ng mundong ito, hindi sila magpapakita ng kanilang sarili dahil ayaw nilang ipagsapalaran ang pagpapaikli pa ng kanilang buhay. Kaya naman ang pagiging sage ay itinuturing na isang imposibleng gawain sa mundong ito. Ang sinasabi ko ay magkakaroon ng kalituhan kung kumalat ang balita. Ha, sabi ni James. Hindi siya nasisiyahan sa paliwanag ni Waldones at lihim na nagdududa sa tunay na layunin ng pagtatago ng kanyang lakas. Dapat ay pumunta si Waldones sa Planet Galileo at Sangria para sa pamana ng swordsmanship at sa curse magic. Kung tutuusin, ito ay mga pamana na naiwan ng dalawang ancestral gods, na pagnanasaan ng sino mang may buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na idiniin pa ni James ang isyu ngunit sa halip ay nagtanong. So, ano ang totoong ranggo mo? Hindi nakikita ni James si Waldones sa lahat ng ito. Dahil dito, wala siyang ideya kung ano ang kanyang ranggo. Dahil nalantad ang kanyang lakas, sinagot siya ni Waldones ng totoo, nakatawid na ako sa ika-36 na yugto ng Sage rank at malapit na akong maabot ang Consolidation. Pagkatapos ng Consolidation, maaabot ko ang Divine rank. Gayunpaman, kakaiba ang paraan ng cultivation ko. Kahit na hindi ko pa naaabot ang Consolidation at ang Divine rank, kahit isang cultivator sa unang stage ng Divine rank ay maaaring hindi magkaroon ng pagkakataon laban sa akin. Nang marinig ito, nanlamig ang gulugad ni James. Hindi niya akalain na si Waldones ay magtataglay ng gayong kakilakilabot na lakas. Nasa 36 na siya ng Sage rank. Stage at malapit na sa Consolidation. Huwag na nating pag-isipan pa ito. Inilipat ang paksa, sinabi ni Waldones, kanina lang, nabangga ang palad ko sa kamay ng ambush. Gayunpaman, pinalipad ako. Nangangahulugan ito na ang ambush ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Baka tumawid na siya sa Divine rank. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Di dapat ganun. Ang planetang Galileo ay may sumpa na naglilimite sa haba ng buhay ng lahat ng nilalang sa 1,000,000 taon. Hindi mahalaga kung gaano kahanga-hanga ang isang henyo, hindi siya mabubuhay sa 1,000,000 taon. Mayroon ba talagang mga magsasaka na tumagal ng wala pang 1,000,000 taon upang tumawid sa Divine rank? Tumanggaw si Waldones at sinabing,
Bagaman ito ay mukhang kalokohan, may mga nauna. Kung tutuusin, maraming kababalaghang ganyan sa sekta ko. Gayunpaman, ito ay para lamang sa aking sekta. Kahit na ang Planet Galileo ay napakalaki, ito ay sira at nagkakagulo. Ang espiritual. Ang enerhiya sa mundong ito ay masyadong katamtaman, kaya walang nabubuhay na nilalang ang makakaabot sa divine rank kahit gaano pa sila katalino. Nang marinig ito, nagtanong si James, sinasabi mo ba na ang taong ito ay lumampas sa limitasyon ng buhay? Hindi kaya nagpunta rin siya sa Sea-Race at nakuha ang kanilang banal na bagay, sa gayon ay pinahihintulutan siyang baliwalain ang sumpa.